Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. The Secretly Rich Man, by 2 Ears is Body. Kabanata 501. Sa pagmumura kay Gerald, nagpapahayag din si Willie kaninong panig talaga siya. Galit na galit si Gerald na namutla kaagad ang kanyang mukha habang sinusubukan niyang pigilan ang sarili mula sa pagsigaw ng anumang kabastusan. Ano ang sinasabi mo, tatay? Gerald, pumasok ka at umupo ka. Galit na sagot ni Leila. Bakit? Bakit mo pinayagan ang basurang ito sa aming bahay? Siya ang uri ng basurahan na patuloy na nagsasamantala sa amin habang tumutulong sa iba sa lihim. Umuwi ka at tulungan mo yung Francesca mo. Pagkatapos ng lahat, mas gugustuhin niyang gumawa ng pabor sa kanya sa halip na tayo pa rin. Hindi lang si Francesca ang naging Vice Deputy Director dahil sa kanya, naging Director din siya. Ang pamilya Jung ay walang nakuha mula sa kanya. Mapait na sinabi ni Leia. Pasigaw na sinabi ito ni Leia sapagkat alam niya na ang pabor na ibinibigay ni Gerald kay Francesca ay sobrang labis na labis para sa kanya na hawakan. Imposible para sa kanya na ibigay ang maraming mga negosyo sa kumpanya sa kanya. Dahil hindi niya makuha ang tulong niya, hindi na niya kailangang bigyan pa ng mukha, di ba? Sa gayon, pinagsabihan niya siya ng masungit hanggat maaari. Manalo ka. Malaki na ang naitulong sa iyo ng aming pamilya at sinisikap pa ng iyong tiyo Jung na makakuha ka ng trabaho. Gayunpaman, nagbigay ka lamang ng $70,000 sa kanya kahit na mayroon ka pang 70,000 sa iyong bank account. Naipakita mo na kung gaano kakakayan. Mawala ka lang at gawin ang nais mo, malayo sa amin. Sigaw ni Leia habang sumenyas para umalis na siya kaagad. Ang lahat ng mga panauhin doon ay tumingin kay Gerald na para bang isang biro. Malamig na tinitigan ni Douglas si Gerald bago ngumiti. Sinabi niya pagkatapos, tama. Si Gerald ay mayroon pa rin $70,000 ngunit siya ay binigyan ka lamang ng $70,000. Malinaw na sumalungat iyon sa napagkasundoan. Hindi makatuwiran. Pulang-pula ng mukha ni Willie sa galit na nagsimula siyang humihimas bago itinuro kay Gerald. Ikaw, lumabas ka agad sa bahay ng pamilya Jung. Pagkalipas ng 1 segundo, kinuha niya ang isang tasa ng scalding hot tea sa mesa bago ihagis ito patungo sa direksyon ni Gerald. Ang tasa ay nabasag sa mga paa ni Gerald, nagwisik ng mainit na tsaa laban sa kanyang pantalon. Ramdam ni Gerald ang sumisiksik na likidong nasusunog laban sa kanyang laman. Tay, anong ginagawa mo? Si Gerald ang nagpauwi sa akin. Pag-aalalang sigaw ni Leila. Hindi mo na may uugnay ang iyong sarili sa bansang ito ng bukol sa hinaharap, Leila. Galit na saway ni Willie. Si Gerald mismo ang sumulyap ng mga punyal kay Willie at Leia. Kung may iba pa sila, naisugod na sana ni Gerald at Yorokon sila hanggang sa mamatay na hindi man lang nag-abala tungkol sa mga kahihinatnen. Gayunpaman, kinuyom niya ang kamao at nilamon ang sama ng loob bago tumalikod kaagad at umalis. Sa kanyang isipan, patuloy niyang sinabi sa kanyang sarili kung gaano kahusay ang magiging reaksyon nila noong isang araw na nalaman nila kung sino talaga siya. Sasabihin pa niya sa kanila kung sino ang totoong pagkakakilanlan ng kanyang ama para lamang mag-rub ng asin sa kanilang mga sugat. Ngunit ngayon ay hindi ang araw na iyon. Hindi pa oras ilang sandali matapos na umalis si Gerald sa galit, dumating si Cindy sa isang taxi. Kasama niya ay isang bag na puno ng mga regalo. Matapos marinig ang kwento ng kanyang ina, naisip niya na dapat silang dalawa ni Tia Leia ang nagtatago sa lihim. Alam na ang kanyang Tia Leia ay nagdusa ng napakalaking dagok, nagpasya siyang personal na lumapit upang salubungin siya. Pagpasok niya ay nginitian siya ni Leia. Cindy, nandito ka. Kahit na ang mga may sapat na gulang ay kaaway, ang mga bata ay inosente pa rin. Walang hawak si Leo laban kay Cindy at ganoon din ang kay Lacey kay Leila. Pagkaraan ng ilang hakbang papasok sa kanilang bahay, napansin ni Cindy ang sirang tsaa sa sahig. Nakita din niyang umiiyak si Leila. Hindi alam kung ano ang nangyayari, simpleng tumango lamang ito at inilagay ang bag ng mga regalo sa isang mesa bago tumungo sa tagiliran ni Leila upang aliwin siya. Mabuti na lang, Willie. Hindi ito sulit na mawala ang iyong galit. Hindi tulad ng isyu sa mga gumuho ng mga gusali bago ito, na-drag ka sa iyong kasalukuyang posisyon. Teknikal na wala kang ginawang mali sa oras na ito upang karapat-dapat sa demotion na ito. Isa lang ang nakikita kong solusyon sa bagay na ito. Sabi ni Gary. Ano ang nasa isip mo, Gary? Sagot ni Willie habang dahan-daang bumawi ng hininga. Kailangan mong umasa sa mga relasyon ng Dream Investment Group sa oras na ito. Para sa bagay na ito, mas mabuti kang maghanap ng mas malakas na mga figure tulad ng mga palaging nakasabit sa paligid ni G. Crawford. Hanggat inilalagay nila sa iyo ang isang magandang salita para sa kanya, dapat na maayos ang lahat sa hindi oras.
Ngunit paano ako makikipag-ugnay sa mga taong iyon? Pinag-uusapan mo ang tungkol sa labis na may kakayahan at makapangyarihang mga individual tulad ni G-Lyle at G-Zik, sabi ni Willie. Kahit na hindi ako makontak sa kanila. Ang iyong pinakamagandang pag-asa ay ang hanapin si Jackson, ang driver ni G-Lyle. Maaaring siya lang ang makakatulong sa iyo na malutas ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, siya rin ang sinalagyan ni G-Lyle kaya't kung ano man ang sabihin niya kay G-Lyle ay patunayan na magiging napakakapakipakinabang. Ang Jackson ay dapat na mas madaling makipag-ugnay at kung ang lahat ay tutugma sa plano, sa madaling panahon, wala na ang issue. Panipi. Kabanata 502. Gayon din, narinig ko na si Jackson ay masigasig at masigasig na tao. Dahil ikaw ay mula sa Weston Merchants Holdings, tiyak na siya ay magiging isang pangunahing tao upang humingi ng tulong. Sa gayon, mayroon ka bang impormasyon sa pakikipag-ugnay noon? Tanong ni Willie. Nakalulungkot, hindi pa. Sinusubukan ko ring mag-isip ng isang paraan upang makipag-ugnay sa kanya. Sagot ni Gary habang umiling. Pagkatapos ay nag-alala si Willie na magtanong sa lahat sa silid kung alam nila kung paano makipag-ugnay kay Jackson. Tio Jung, may kilala talaga akong makakatulong sa iyong makipag-ugnay sa taong Jackson na ito. Pasiga na sabi ni Cindy. Halika ulit. Totoo ba ang sinabi mo, Cindy? Pareho namang nagulat sina Willie at Gary. Ito ay ang katotohanan. Naging sobrang negosyo ng nanay ko dahil kay Jackson. At ang kaibigan ko na nagsabi kay Jackson na tulungan siya. Habang sinabi niya yon, binigyang pansin din ni Cindy ang mga ekspresyon ni Leia. Kung gayon, maaari mo bang sabihin sa amin kung sino ang iyong kaibigan? Maaari mo bang hilingin sa kanya na kumain kasama ako upang mapahiram niya ako ng isang kamay? Tanong ni Willie habang naglalakad palapit kay Cindy na may ngiti sa labi. Oh, kilala mo siya, Tio Jung. Kung hihingi ka ng tulong sa kanya, siguradong magpapahiram siya ng kamay. Sinabi ni Cindy kahit na siya ay matapat na medyo may pag-aalangan tungkol sa kanyang sariling habol. Ano? Nagulat si Willie. May kilala ba siyang isang makapangyarihang iyon? Si Gerald yun. Si Jackson ay nagbabahagi ng magandang relasyon sa kanya. Ano ang kinakailangan lamang ng isang solong tango mula kay Gerald para kay Jackson upang agad na matulungan ang aking ina? Ano ang sinabi mong pangalan niya? Gerald. Kapwa nagulat sina Willie at Leia. Lalo na ito para kay Willie dahil hindi niya inaasahan na magkaroon ng ganun kalakas na network si Gerald. Mismong si Leia ay hindi inaasahan na tinulungan ni Gerald si Francesca sa pamamagitan ng direktang pagpapakilala sa kanya kina Jackson at Zack. Sina Gary at Douglas ay hindi gulat na gulong. Cindy, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sina Gerald at Jackson ay magkakilala. Tanong ni Leila na napaatras din. 100% ang sigurado. Ano pa, hindi lamang sila mga ordinaryong kakilala. Si Jackson ay talagang magalang at magalang kay Gerald. Namutla muli ang mukha ni Willie, sa pagkakataong ito marahil ay mas maputi pa kaysa dati. Willie, ano ang dapat nating gawin? Pinagalit mo lang si Gerald at tinaboy siya. Sigaw ni Leia na mukhang labis na namimagati. Manalo ka, kailangan nating tawagan siya pabalik. Hindi mapanglo na sambit ni Willie. Sino ang tumatawag sa kanya? Napakasungit ko at masungit sa kanya kanina. Sagot ni Leia, nahihiya sa sarili. Leila, pwede ba? Tanong ng kanyang ina. Simpleng tumanggo si Leila bilang sagot. Matapos tumawag ng kaunting sandali, simpleng umiling lang siya. Hindi niya sinasagot ang alinman sa aking mga tawag. Si Willie, isa sa mga paboritong lalaki ni Zack ni Jackson. Kung hindi mo makuha ang kanyang tulong, tunay na nakikipaglaban ka sa isang talo. Sabi ng isa sa mga panauhin doon. Kinuyam ng ngipin ni Willie. Hindi niya kailanman inaasahan na magkakaroon ng isang araw kung saan kakailanganin niyang humingi ng tulong kay Gerald. Ano pa, araw na nang hinabol niya si Gerald. Ang kanyang kahihiyan sa sandaling iyon ay hindi maipagtagumpayan. Tay, alam ko kung saan siya nakatira. Bakit hindi natin siya hahanapin sa halip? Kung humihingi ka ng tawad sa kanya ng harapan, may pagkakataon na patawarin ka pa rin niya. Sabi ni Leila. Leila, nais mong humingi ako ng paumanhin sa ganoong klaseng tao. Sabi ni Willie habang nakatitig sa anak na babae. Kabanata 503. Bagaman siya ay nag-aatubili, hindi maaaring labanan ni Willie ang lahat ng panghimok. Kung sa bagay, sino pa ang makakatulong sa kanya? Wala siyang ibang magawa kundi ang umasa sa awa ni Gerald sa oras na ito. Kinagat na lang niya ang bala at dinagtagal ay natagpuan niya ang sarili na patungo sa hotel na tinuluyan ni Gerald. Ilang iba pang mga tao ang sumali sa kanya. Gayunpaman, kahit naghintay ng mahabang panahon sa lobby ng hotel, wala pa ring palatandaan ni Gerald kahit saan. Nang subukang tawagan siya muli ng kanyang anak na babae, abala pa rin ang linya ng kanyang telepono. Kusa namang hindi ito ginagawa ni Gerald.
Nakakausap pa rin niya ang kanyang ama sa pamamagitan ng telepono pagkatapos ng lahat. Tay, may balita ako tungkol sa pendant. Nagmula ito mula sa Timog Kanluran at may isang mahabang kasaysayan ng sarili nitong. Ang ganitong uri ng jade ay lubos na mahalaga at mahalaga. Itong Zara na hinahanap mo. Dapat ay isang dalaga mula sa isang mayamang pamilya, tama? Tanong ni Gerald habang sinisipsip ang kape. Nakaupo siya sa isang tahimik na kafe ngayon. Ang kanyang ama ang siyang nagpasimula ng tawag dahil nais niyang malaman ang tungkol sa pag-unlad ng jade pendant. Tama iyan. Siya talaga, isang dalaga mula sa isang mayamang pamilya. Sagot ng kanyang ama bago tumawa. Ngunit tatay, hindi mo ba sinabi na ang pamilya ni Zara ay mula sa Timog Silangan na lugar? Maaari ba talaga siyang nasa Timog Kanluran? Tanong ni Gerald, medyo nagdududa. Ako ba? Sa totoo lang hindi ako sigurado tungkol sa kung saan nagmula ang pamilya ni Zara. Hindi ko na maalala kung ano ang apelyido niya. Kaya't pakiusap, anak. Kailangan mong mag-imbestiga at makarating sa ilalim nito sa lalong madaling panahon. Ipaalam sa akin kung ano ang mga resulta sa lalong madaling magagamit sila. Nakangiting tugon ng kanyang ama. Narinig iyon, nagtaka si Gerald kung dapat niyang sabihin sa kanyang ama ang tungkol kay Keita. Pagkatapos ng lahat, tiyak na sigurado siya na anak siya ni Zara. Gayunpaman, pinigilan niya ang paggawa nito. Kahit na alam ng kanyang ama tungkol sa kanya, hindi talaga makakatulong ito sa sitwasyon. Sa makatuwid, nagpasya si Gerald na sabihin lamang sa kanyang ama ang tungkol sa kanya kapag nakakita siya ng higit pang mga pahiwatig sa hinaharap. Speaking of which, Gerald, malapit na itong birthday mo, diba? Hindi pa talaga kami nagkakasama bilang isang pamilya mula noong ikaw ay nasa high school. Dahil ito ang iyong magiging unang kaarawan matapos ang iyong buhay sa kahirapan, naisip ko na maaari tayong muling magkasama upang muli nating mapagdiwang ang iyong kaarawan pagkatapos ng mahabang panahon. Sinabi ng kanyang ama, ang kanyang tono bahagyang humihingi ng paumanhin. Simpleng tumawa si Gerald. Tama na po itay, nasa Seren County ako ngayon. Naging abala ako sa pag-ayos ng ilang mga bagay ngunit pagkatapos kong magawa, bumalik ako sa aming lumang bahay ng ilang araw. Naruroon sina G at Ginang Winter kaya't hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa aking pagiging malungkot sa aking kaarawan. Well, sige kung ganon. Gayunpaman, nabanggit ko ang pagtatapos ng iyong edukasyon sa kahirapan sa isang kadahilanan. Kung ipinagdiriwang mo ito nang wala kami, dapat mong tiyakin na nasisiyahan ka sa isang mas mahusay at mas buhay na kaarawan. Hindi nangangahulugang dapat kang lumampas sa dagat tulad ng iyong kapatid. Naaalala ang taong iyon nang bumili siya ng isang buong isla sa karagatang Pasipiko para sa kanyang kaarawan. Tulad ng kung hindi iyon sapat na mataas na profile, nagpatuloy siya at nag-aanyaya ng mga kilalang tao mula sa buong mundo na dumalo dito. Ang sinasabi ko ay siguraduhin hindi ka masyadong mataas ang profile, ngunit tiyaking-tiyakin na ang iyong pagdiriwang ng kaarawan ay hindi isang mahirap. Bilin ng kanyang ama. Nakuha ko ito ama, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Sabi ni Gerald habang umiling na nakangiti. Matapos pag-usapan ng kaunti patungkol sa ilang mga kamakailang gawain sa negosyo, pareho silang nag-hang up. Sinusuri ang kanyang mga text message na pagtanto niyang ilang beses na siyang tinawag ni Leila. Hindi balak ni Gerald na tawagan siya pabalik gayunpaman. Ang mga usapin ni Willie ay ang sarili niya upang harapin. Wala nang ginusto si Gerald na bahagi ng kanilang pamilya sa kanyang buhay. Ngayon ang naging huling dayami. Kung hindi dahil sa matinding kabastusan nila kanina, niyaya pa sila ni Gerald sa kanyang pinaplano na kainan sa kaarawan upang mabigyan lamang sila ng mukha. Sa sandaling iyon, isang lalaki na nasa edad na nakasuot ng suit ang pumasok sa kafe. Humawak siya sa isang sober at magalang siyang naglakad papunta kay Gerald. Magandang araw, G. Crawford. Ito ang sulat ng rekomendasyon sa pagpasok na hiniling mo. Sinulat ko na ito para sa iyo. Pagkatapos nito, maaari mong gamitin ang liham na ito upang direktang sumali sa Dream Investment Group. Hindi man naglakas loob ang lalaki na maupo at simpleng tumayo sa tabi ni Gerald habang nagsasalita. Salamat sa lahat ng gulo. Needless to say, nobody should know about this matter, sabi ni Gerald habang humihigop ng kape. Naiintindihan. Inutusan ni Gerald ang isang top-level executive na tutulong sa kanya sa sulat ng rekomendasyon sa pagpasok. Matapos ang kanyang huling pag-uusap kay Zeno, nalaman ni Gerald na ang panloob na sitwasyon sa grupo ng pamumuhunan ay medyo magulo. Sa makatuwid, binalak ni Gerald na sumali at maging bahagi ng grupo ng pamumuhunan upang subukan at maunawaan ang lahat ng nangyayari sa loob. Alam ni Gerald na kung siya ay mag-iimbestiga sa ilalim ng pangalan ni G. Crawford, hindi niya talaga malalaman ang anupaman. Ito ay magiging lubhang mahirap sa katunayan.
Dahil si Zack ay abala na sa pagtakbo sa pagitan ng Mayberry City at Seren County habang nakatingin din sa Jade Pendant para kay Gerald, nakaramdam ng sobrang hiya si Gerald upang guluhin siya. Sa pamamagitan mismo ng pagsali sa kumpanya, makikita din mismo ni Gerald kung masama ang sitwasyon tulad ng inilarawan sa kanya ni Zeno. Kabanata 504. Karamihan sa mga orihinal na kawani mula sa Mayberry Commercial Group ay nanatili sa trabaho sa proyektong pagbuo ng York North Mountain habang sinusunod nila ang mga prinsipyo ng pamumuhunan sa Seren County. Sa makatuwid, bukod sa ilang iba pang mga ehekutibo na nagmula rin sa Mayberry Commercial Group, ang natitirang mga ehekutibo sa Dream Investment Group ay narekrut sa pamamagitan ng pagsasama ng kumpanya at bagong pangangalap. Gayunpaman, hindi pinansin ng kumpanya ang nepotism na marahil ang dahilan kung bakit maraming mga makulimlim na pakikitungo. Naintindihan ito ni Gerald, ngunit maaari itong maghintay. Sa ngayon, mas mahalaga ang tanghalian. Nasiyahan siya sa isang simpleng tanghalian bago bumalik sa kanyang silid kung saan nagpalit siya ng suit at isang pares ng leather boots. Nagdala siya ng isang kopya ng kanyang mga dokumento sa pakikipanayam at ang liham ng rekomendasyon bago magtungo sa Dream Investment Group upang dumalo sa kanyang panayam. Hello ganda. Ang ika-26 na palapag ba ang dapat kong puntahan kung dumadalo ako sa isang pakikipanayam para sa Departamento ng Pamumuhunan? Tanong ni Gerald sa isang batang babae na kakaalabas lang ng elevator na may bitbit na mga dokumento. Oo. Narito ka para sa isang pakikipanayam, tama. Tama ang ika-26 na palapag. Tila nasa kaedad niya si Gerald. Nagkaroon siya ng paningin sa kanya ng sariwang nagtapos ng unibersidad. Salamat. Nakangiting sabi ni Gerald. Maligayang pagdating Sa sobrang pagtuon niya sa pagtugon kay Gerald, aksidenteng nahulog niya ang lahat ng kanyang mga dokumento sa lupa. Agad na nag-squat si Gerald upang tulungan siyang kunin ang mga dokumento. Nag-apply ka ba para sa isang internship dito kaagad pagkatapos magtapos din? Nakangiting tanong nito habang tinutulungan siya ni Gerald na kunin ang mga dokumento. Bingo! Gaano katagal ka nang nagtatrabaho dito? Ganting tanong ni Gerald. Ay, nagsimula lang akong magtrabaho ilang araw na ang nakakaraan kaya wala pa akong masyadong alam. Hehe, gayunpaman, alam ko na galing din ako sa Departamento ng Pamumuhunan. Nais kong good luck sa iyong pakikipanayam sa ibang pagkakataon. Dahil malamang na magiging mga kasamahan tayo sa hinaharap, sige at ipakilala ko muna ang aking sarili. Faye ng pangalan ko. Sabi niya habang nakangiti ulit. Ang kasiyahan na makilala kita, Faye. Gerald. Ganun din, Gerald. Gayon din, narito ang iyong elevator. Good luck ulit sa panayam mo. Sinabi ni Faye habang gumagawa ng isang pose sa tagumpay upang makita ni Gerald. Pasimpleng tumango si Gerald na nakangiti bago tumungtong sa elevator. Ang batang babae ay medyo maganda at ang kanyang mga tugon ay nagre-refresh at kaaya-aya. Inisip siya ni Gerald bilang isang disente, gayon pa rin kawili-wiling tao. Nang huminto ang elevator sa ika-5 palapag, may pumasok pang ibang kagandahan. Nagsuot ito ng itim na uniforme at kamukha ni Gerald din ang edad. Dahil nandito si Gerald para sa isang pakikipanayam, natural na kinailangan niyang batiin ang lahat na nakilala niya. Humiti siya habang tumango papunta sa kanya. Gayunpaman, simpleng sumulyap siya ng malamig sa kanya nang hindi man lamang tumango. Nagpatuloy siya sa pagtugtog ng kanyang telepono sandali bago napansin ang sahig na tinungo ni Gerald. Tumingin siya sa kanya bago nagtanong ng basta-basta bago sa Departamento ng Pamumuhunan. Hindi. Narito ako para sa isang pakikipanayam. Sabi ni Gerald habang nakangiti. Hehe, kaya hindi mo pa nakuha ang trabaho. Tila medyo tiwala ka, ngunit sa totoo lang hindi ako sigurado kung talagang gagawa ka ng gupitin. Sagot ng dalaga habang nakatingin kay Gerald. Tila sigurado ka. Bakit ganon? Tanong ni Gerald, medyo nataranta sa kanyang tugon. Maiintindihan mo pagdating mo sa taas. Sa totoo lang medyo malas ka na ang Departamento ng Pamumuhunan ay naghahanap lamang upang kumuha ng isang lalaki at babae sa oras na ito. Saglit na iniisip ito ni Gerald. Maayos ang pananamit niya ngayon at alam niya na may sapat siyang kumpiyansa at tamang pag-uugali na dapat kunin. Bakit siya mawawala ng swerte? Hindi nagtagal, dumating sila sa 26 na palapag. Sa oras na dumating si Gerald sa interview hall, naintindihan na niya sa wakas ang ibig sabihin nito. Kabanata 505. Hindi bababa sa 40 mga gwapong lalaki at magagandang kababaihan ang naroon, naghihintay na makapanayam. Habang naglalakad siya patungo sa hall ng pakikipanayam, dumaan siya sa isang lugar ng opisina. Mas maraming mga kababaihan ang nagtatrabaho doon at sa tuwing makakakita sila ng isang gwapong lalaki na papalabas sa elevator, hihingal sila ng malakas at kumilos na para bang wala pa silang nakitang isang lalaki sa buong buhay nila.
Nasabi ni Gerald na may kapansin-pansing mas malambot na hininga nang siya ay lumabas ng elevator kumpara sa lalaking sumunod na lumabas. Kulang ba talaga siya sa ganyang alindog? Hindi niya mapigil ang sampay ng konti sa kanyang isipan. Nako, narito ang 38 tao. Kumukuha lang sila ng 2 tao ngayon kaya bakit marami sa atin ang dumating para sa pakikipanayam? Ang boses ay nagmula sa isa sa mga batang babae na binibilang ang bilang ng mga tao na dapat nilang kalabanan. Ito ay lubos na nakalulungkot, totoo lang. Hoy, tingnan mo ang lalaking iyon. Mag-isa siyang dumating. Talaga bang naiisip niya na makukuha niya ang trabaho batay sa kanyang pamantayan lamang? Alam ko diba, bukod sa kanyang medyo gwapo na hitsura, wala nang iba pang nakakaakit sa kanya. Ni hindi ko maisip na malayo siya kumpara sa gwapong lalaki na nakita natin kanina pa. Sakto, mas makabubuting umalis na lang siya ngayon para hindi na siya mag-aksaya ng oras natin. Ito ang sinabi ng mga lalaking kinakapanayam na naghihintay doon nang makita nila si Gerald. Tapat din ang pakiramdam nila ng pressure. Karamihan sa kanila ay dumating sa mga pangkat at dahil sa lahat ng kompetisyon, ang ilan sa kanila ay hindi mapigil ang mapangutya ng hindi seremonya upang panatilihing kalmado ang kanilang sarili. Huminga lang ng malalim si Gerald habang nakikinig sa mga panlalait at panunuya nila. Gayunpaman, hindi siya nag-react. Kung sa bagay, alam niya kung ano ang pakay niya rito ngayon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng elevator at isang matangkad na batang babae ang lumabas. Tumingin siya na hindi bababa sa 170 sentimo ang taas. Siya ay may mahaba, kulay burgundy na buhok at ang kanyang figure ay maganda. Kahit na ang kanyang balat ay lubos na patas. Nagbigay siya ng napakahusay na imahe at ugali din. Anong Diyosa? Katulad ng iba, lumakad siya patungo sa hall ng pakikipanayam na may dalang isang tumpok ng mga dokumento. Nang makalapit siya, karamihan sa mga batang babae doon ay tumahimik agad. Karamihan sa mga lalaki, sa kabilang banda, ay nakatingin sa kanya na may mga puso sa kanilang mga mata. Kahit si Gerald ay hindi maiwasang tumingin sa kanya. Napakaganda lang niya. Kung siya ay magiging ganap na matapat, ang kagandahan nito ay katulad ng kay Gia. Well, hello there. Maganda, dito para sa panayam. Napakagandang pagkakataon na nagkita kami. Kung hindi ito masyadong maginhawa para sa iyo, maaari mo ba akong idagdag sa iyong WeChat? Alam mo, ang aking bayaw ay nagtatrabaho sa kumpanyang ito bilang katulong na pangangasiwa ng manager. Sinabi ng isa sa mas gwapo na kinakapanayam habang siya ay naglalakad papunta sa kanya. Salamat, ngunit hindi kailangan iyon, sabi ng batang babae habang umiling, namumula ng hiya. Hindi na kailangang matakot, alam mo. Dahil mayroon kang isang mahusay na pag-uugali, naniniwala ako na tiyak na magkakasya ka sa mga pamantayan sa pangangalap sa isang katangan. Kumukuha lamang sila ng isang lalaki at isang babae sa oras na ito, kaya't higit akong sigurado na tayong dalawa ang kukuha sa huli. Kaya bakit hindi na lang ako idagdag sa WeChat ngayon upang mas makilala natin ang isa't isa? Sagot ng batang lalaki habang patuloy na kinukulit siya. Naramdaman ni Gerald kung gaano siya kumpiyansa sa bata nang sabihin niya iyon. Hindi niya maiwasang magtaka kung ang kanyang rekomendasyong sulat ngayon ay magiging walang silbi. Ang kinakapanayam ay malinaw na hindi casual na uri ng babae, ngunit dahil ang bata ay patuloy na pinapahamak siya sa harap ng lahat, wala siyang pagpipilian kundi idagdag siya sa WeChat. Ginawa nitong lahat ng iba pang mga lalaki na labis na nagseselos. Sige, humusay kayo lahat. Babasahin namin ngayon ang iyong mga pangalan sa isang listahan ng pangalan. Kung naruroon ka, mangyaring tumugon sa pagsasabing, narito. Pagkatapos nito, maaari kang pumasok sa silid ng panayam. Una, Jared Crockford. Sa sandaling iyon, ang gwapong kinakapanayam mula noon at sumigaw si Gerald dito. Sabay-sabay. Medyo naging awkward ang kapaligiran sa sandaling iyon habang kapwa nagkatinginan sina Gerald at ang bata. Ano ito? 2 tao na nagbabahagi ng parehong pangalan. Anong nangyayari dito? Naglakad ang babaeng katulong papunta kay Gerald. Ito ay malinaw mula sa kanyang mga aksyon na alam ni Jared Crockford ang bawat isa sa mga tumutulong sa pangangalap. Kung sa bagay, nilagpasan niya ito at dumiretso kay Gerald. Habang tinitingnan niya ang mga dokumento ni Gerald, tinaasan niya ng kilay. Hindi ba Gerald Crawford ang pangalan mo? Sinusubukan mo bang magpakatanga? Bakit ka sumagot na hindi naman pala ang pangalan mo ang tinawag ko? Panipi. Kabanata 506. Paumanhin, napakinggan kita, sabi ni Gerald habang ngumiti ng awkward. Hindi kaya naisip niya na tumatawag siya para kay G. Crawford. Sinabi ng isa sa mga nakapanayam habang siya ay nakayuko. Kung tayo ay mas madaling kapanipaniwala, may isip namin na siya talaga ang Mr. Crawford ng Mayberry. Nagtawanan ang lahat doon. Pati ang magandang dalaga mula kanina ay nakangiti din. Nanatiling tahimik si Gerald, alam na napahiya niya ang sarili.
Tumayo si Jared at pumasok para sa kanyang panayam. Ilang sandali pa ay lumabas na siya na may smug na ngiti sa labi. Hoy Jared, ano ang tinanong nila sa panahon ng panayam? Pag-aalaga na makatipid sa amin ng ilang mga tip. Maraming tao ang agad na nagtipon sa paligid niya sa lalong madaling paglabas niya. Nako, walang espesyal, sa totoo lang. Ang ginawa ko lang ay casual na pakikipag-usap at nagawa ko pa silang patawanin. Tinanong pa nila ako kung kailan ako magagamit para sa trabaho. Ito ay talagang walang anumang hamon. Sabi ni Jared, ang mga kamay ay nasa bulsa. Ang iba pang mga lalaki ay nakatitig kay Jared sa pagkainggit. Tiyak na nakukuha niya ang nag-iisang posisyon na nakalaan para sa mga lalaki. Isa-isa, bawat isa ay pumalit upang makapanayam. Isinama ni Gerald ang kanyang referral letter sa dala niyang dokumento. Matapos tinanong ng ilang mga katanungan siya ay natapos din. Ang natitirang gawin ay maghintay para sa mga resulta na mailabas. Ang ilan sa kanila ay umalis kaagad pagkatapos ng panayam. Si Jared mismo ay abala sa pagsubok na simulan ang isang pag-uusap sa parehong batang babae mula dati. Ang mga resulta ay out. Bulalas ng babaeng katulong mula noon habang nakahawak siya sa dalawang application form sa kanyang kamay. Sino ang nakapasok? Maraming mga bulong-bulungan ng hula ang umalangaw-ngaw sa silid. Binabati kita kay Miss Bianca Snow. Nang walang pag-aalinlangan, tiyak na si Bianca ang ethereal na kagandahan sa silid. At para sa papel na ginagampanan ng lalaki, binabati kita kay G. Gerald Crawford. Dagdag ng katulong. Kita mo, sinabi ko na sa iyo. Sabi ni Jared habang ngumiti siya ng matamis papunta kay Bianca. Inabot siya ng isang sandali upang mapagtanto ito, ngunit nang magawa niya ito, dumilim agad ang kanyang ekspresyon. Teka, bakit hindi ako napili? Tanong ni Jared, natigilan. Lahat ng iba pang nasa silid ay nagulat din. Napalingon silang lahat kay Gerald. Si Gerald ay kasing cool ng pipino. Inaasahan niya na alinman sa siya o si Jared ay pipiliin at lumabas na nanalo si Gerald. Gaanong hininga niya habang humihingi ng tawad sa lahat ng nasa isip niya. Kinuha niya ang kanyang application form at kasama si Bianca ay pumasok sa opisina upang mag-sign up para sa kanilang mga posisyon. Sarap makilala ka, Gerald. Dahil magtutulungan kami mula ngayon, mas makilala natin ang bawat isa. Saan ka nakatira? Tanong ni Bianca, ngayon na silang dalawa lang sa opisina. Oh, nakatira ako sa Tuon. Nasa Seren County ito, sagot ni Gerald. Oh, anong pagkakataon? Nakatira rin ako sa Seren County. Partikular, ang Fuente na malapit sa Tuon. Nakangiting sabi ni Bianca. Ang batang babae ay tila isang napalabas na tao sa kabila ng kanyang ethereal na kagandahan. Madali din siyang kausap. Fuente, ang lugar na iyon ay medyo sikat sa mga hot spring nito, tama ba? Gusto kong pumunta doon isang araw mismo. Sagot ni Gerald habang ngumiti siya pabalik. Magiging gabay ako sa iyong paglalakbay pagdating ng araw na iyon. Ang dalawa ay madaling naging mabuting magkaibigan. Narito ba ang mga bagong dating? Kapwa sila nakakarinig ng isang babaeng boses na nagmumula sa labas ng opisina. Mukhang kausap niya ang katulong ng HR. Sila ay Manager Ava, sagot ng katulong. Dalhin mo ako sa kanila, utos ng manager. Hindi mapigilan ni Gerald na parang narinig niya ang boses ng manager sa kung saan man. Kahit na ang boses ay tila maliwanag at bata, pakiramdam pa rin ito ay pamilyar. Ito ba talaga ang nasa labas ng mismong tanggapan na ito? Kabanata 507. Nang bumukas ang pinto, sa wakas ay tumingin si Gerald sa manager. Naglalakad siya sa likuran ng katulong ng bulalas ni Gerald na Ava Anderson. Ikaw ba talaga iyan? Si Ava Anderson ay kaklase ni Gerald noong junior high. Siya ang anak na babae ng punong guro at isa rin sa mga nangungunang mag-aaral kasama sina Gerald at Zeno. Ang tatlo sa kanila ay nakilahok pa sa maraming mga kompetisyon ng magkasama. Bagaman malapit na sila sa isa't isa noon, hindi na sila nagbahagi ng parehong klase nang pumasok sila sa senior high. Ang mga unang araw sa pagpasok sa senior high, anyayahan pa rin ni Ava si Gerald na maglabas ng tanghalian dahil wala sa kanila ang pamilyar sa kanilang mga bagong kaklase. Pagkatapos ng pag-aaral, maaabutan niya si Gerald at pag-uusapan nila kung paano ang kanilang araw. Pagkatapos ng ilang araw na iyon, gayunpaman, nagsimula na ring mag-lunch si Ava kasama ang kanyang mga dormmate. Humantong ito sa kanilang pag-uusap ng mas kaunti at sa paglipas ng panahon, sa huli ay magkakilala lamang sila bawat isa sa isang linggo. Ang kanilang distansya ay nadagdagan pa sa susunod na semestre, at magbibigay lamang sila ng isang simpleng pagbati sa tuwing tumawid sila sa mga landas. Sa huling taon ng high school pareho silang bumalik sa pagiging ganap na hindi kilalang tao. Mula nang mag-aral si Ava sa isang universidad sa Yanken at si Gerald ay nagtungo sa Mayberry, kumigit kumulang na 3 taon mula nang huli silang tumawid. Tila mahusay na nag-iisa si Ava ng mag-isa.
Nakuha niya ang posisyon ng manager sa isang murang edad pagkatapos ng lahat. Ano ang magdadala sa iyo dito, Gerald? Tanong ni Ava, kitang-kita na nagulat. Ito ay isang naiintindihan na tugon. Kung tutuusin, napakatagal mula nang huli silang magkita. Alam na alam ni Ava na ang kanilang pagkakaibigan ay lumala mula pa noong high school sila at naramdaman niya ang biglaang paggagay ng kakulaitan na dumaan sa kanyang mga ugat. Ay, nag-apply na lang ako ng posisyon. Magtatrabaho ako dito simula ngayon. Nakangiting sagot ni Gerald. O talaga ngayon? Ngumiti siya habang sinasadya ang pareho ng kanilang resume. Tingnan mo AV, ang astig mo ngayon. Manager ka, sabi ni Gerald habang nakatitig sa tag niya. Salamat, ngunit pigilin ang pagtawag sa akin ng AV mula ngayon. Maaari mo akong tawaging Miss Anderson, bahagyang malamig na tugon ni Ava. Naiintindihan. Sambit ni Gerald habang tumatango. Katulong Valan. Sabi ni Ava habang isinara niya ang mga file. Alam ko na kami ay iksi ng 2 empleyado dahil ito ay pagkatapos ng lahat, isang bagong koponan. Gayunpaman, mas gusto namin ang kalidad kaysa sa dami kaya pipiliin lamang namin ang isa sa iyo upang tumulong sa koponan. Sa sandaling iyon, nagsimulang magpanik si Bianca. Kilala sina Gerald at Ava kaya siguradong napapili siya. Taliwas sa kung paano niya ito naisip, gayunpaman, malamig na sinulyapan ni Ava si Gerald bago binalingan si Bianca. Miss Bianca Snow, nangangailangan kami ng ibang babae dito, maligayang pagdating sa koponan. Ikaw naman, Gerald, sabi ni Ava habang iniskan siya mula ulo hanggang paa. Alam kong kumukuha pa rin ang koponan ng logistics, kaya dapat mo silang tulungan. Marahil ay kakailanganin mong tumakbo sa paligid ng bawat departamento at magayos para sa kanila. Natahimik si Gerald. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Nagambala ang katulong noon, ngunit ang manager Ava, Gerald ay nagtapos mula sa Mayberry University. Tuldok-tuldok panipi. May kamalayan ako, ngunit hindi lamang ito matutulungan. Ang aming kasalukuyang sitwasyon ay mayroon lamang ganitong posisyon na maalok. Ano ang sasabihin mo, Gerald? Kung tatanggapin mo, ipapadala muna kita sa logistics. Kung panatilihin mo ang mabuting gawain, ilalabas ko ito sa mga direktor at sasali ka sa aming koponan, sabi ni Ava na may isang pekeng ngiti. Sa lahat ng katapatan, wala man lang siyang pakialam sa Ava. Kahit na mula noong high school, napagtanto niya na nakakahiya na makisama kasama si Gerald. Kabanata 508. Si Gerald ay nagmula sa isang mahirap na pamilya kung tutuusin. Tulad ng marami pang iba, si Ava ay dahan-daang nilamon ng kanyang sariling pagmamataas ng tumanda. At tulad ng iba pa, ang kanyang pagmamataas ay umabot sa rurok nito sa mga taon ng unibersidad. Sigurado, sabi ni Gerald habang tumatango. Hindi niya talaga alintana, bagaman medyo napaatras siya sa malamig na pagtrato sa kanya ni Ava. Kagad pagkatapos makumplito ang proseso ng aplikasyon, nagsimulang magtrabaho sina Gerald at Bianca sa kanilang nakatalagang posisyon. Naupo si Gerald sa isang maliit na sulok ng opisina at nagsimulang magtrabaho kaagad. Ang kanyang trabaho ay upang pamahalaan at pag-uri-uriin ang mga file. Sa halip ay natuwa siya dahil makakatulong ito sa kanyang pagsisiyasat. Makalipas ang ilang sandali, nagpasya si Gerald na magtungo sa mga gents. Pagkatapos niyang magawa, aalis na sana siya nang marinig niya ang mahinang pagbulong mula sa mga kababaihan. Halika sa opisina upang matapos ang isang pakikipanayam. Kailangan mong maging mabilis kahit na. Naisip ko ang isang posisyon para sa iyo kaya may utang ka sa akin. Umalangaw-ngaw ang bahagyang naririnig na boses sa mga stall. Ano? Wala ng posisyon. Well, tama ka pero may hindi inaasahang nangyari. Tatanggapin sana ang bayaw ng aming director, ngunit kahit papaano, ang aking kaklase sa junior high ang nakakuha ng trabaho. Hey, huwag kang mag-alala tungkol dito. Alam ko na ang tungkol sa kanyang background kaya't anumang trabaho ang magagawa para sa kanya. Ipinadala ko siya sa koponan ng logistics at ang lokong iyon ay masayang tinanggap ang aking alok. Kaya makinig ka dito, may pagkakataon ka pa. Huwag hayaang masayang ang oportunidad na ito. Ang lahat ng kulay ay pinatuyo mula sa mukha ni Gerald. Siguradong Ava iyon. Mukhang na-set up na siya. Naalala ni Gerald kung gaano nagulat ang katulong kanina pa. Kaya't dinadala ni Ava ang kanyang sariling mga tao sa kumpanya din. Ang bagong nabuo na pangkat ng pamumuhunan ay para lamang sa palabas na isip ni Gerald sa kanyang sarili. Napagtanto niya ngayon kung magkano ang impormasyong maaari niyang makolekta sa pamamagitan lamang ng pagiging isang undercover na espiya sa kumpanya. Si Ava ay hindi iniligtas sa kanya ng anumang awa sa oras na ito kaya siguraduhin ni Gerald na ibalik ang pabor pagdating ng oras. Gumawa siya ng mental note ng insidente bago bumalik sa trabaho. Tulad ng inaasahan, isang buong araw ng trabaho sa opisina ay tiyak na mainip. Sa kabutihang palad, hindi ito nagtagal bago makaalis sa trabaho si Gerald.
Gayunpaman, hindi pa makaalis si Gerald. Inanyayahan ni Bianca si Gerald na kumain ng hapunan pagkatapos ng trabaho sa pamamagitan ng text message. Napagtanto ni Gerald na marahil ito ay masamang pakiramdam ni Bianca dahil hindi siya nakasali sa koponan. Dahil siya ay naging maalaga sa kanyang damdamin, tinanggap niya ang paanyaya. Ito ay isang simpleng hapunan lamang kung tutuusin. Dahil ginagawa pa rin ng pagpupulong ang koponan, nagpasya si Gerald na hintayin siya sa pasukan ng lobby. Matapos maghintay ng halos 10 minuto, nakita ni Gerald si Bianca na lumabas sa lobby. Gayunpaman, hindi siya nag-iisa. Sumunod sa likuran niya si Ava. Nako, Gerald, pasensya na. Nakalimutan kong ipaalam sa iyo na hindi ako makakaya para sa hapunan ngayong gabi. Sinabi sa akin ni Manager Ava na mayroon siyang isang taong nais niyang ipakilala sa akin sa hapunan. Sabi ni Bianca habang nakangisi ng paumanhin. Walang alalahanin, magsaya ka. Sagot ni Gerald habang nakangiti siya ng medyo malungkot. Sa kabilang banda, si Ava ay simpleng tumingin sa kanya sandali, kinikilala ang kanyang presensya bago sumakay sa kotse niya kasama si Bianca. Habang siya ay naglalakbay kasama siya, nagsimulang magring ang telepono ni Gerald. Ito ay isang tawag mula kay Zach Lyle. Kabanata 500. Ginoo, Crawford, gusto ko lang magtanong. Nabanggit mo na nais mong magbigay ng mga dorm para sa aming mga empleyado, tama ba? Alam kong sinabi mo na nais mong gawin ito sa iyong sarili, ngunit nais kong ibigay ang aking tulong kung ikaw ay abala. Ngayon lang ako bumalik sa Seren County. Sabi ni Zach, huwag kang mag-alala tungkol dito. Meron na akong naiisip na lugar. Ipagawa ko sa iyo ang natitirang bilhin ko ito. Sa palagay ko dapat kang tumuon sa pangyayari sa Jade. Panatag na sagot ni Gerald. O sige, G. Crawford. Oh, ngunit isa pa, ito ay pansarili, hehe. Malapit na ang iyong kaarawan. Palagi kaming nag-aayos ng isang malaking kasiyahan para sa iyo na sumusunod sa tradisyon ng aming pamilya. Kaya, saan mo nais na gaganapin ito? Mas gugustuhin kong ipagdiwang ang aking kaarawan pabalik sa dating tinitirhan ko. Sa palagay ko hindi kinakailangan ang isang partido. Magkasama lang tayo sa masarap na hapunan. Sambit ni Gerald habang nakaipon siya ng pekeng ngiti. Dahil bata, sanay si Gerald na hindi ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan. Noon, ang ginawa niya lang ay ang pagkakaroon ng masarap na pagkain ng mag-isa o kasama ang Winters. Bukod, ang kanyang malapit na pamilya ay hindi na nakatira kasama niya mula noong high school. Kahit na nais niyang ipagdiwang ang kanyang kaarawan, walang tao dito na gawin ito sa kanya. Oo naman, anumang sasabihin mo, G. Crawford. Bulalas ni Zach. Pagkatapos ay tumambay si Gerald pagkatapos. Pinag-uusapan ang pagbili ng pag-aari para sa mga dormitoryo ng mga empleyado, mayroon nang naisip na lugar si Gerald. Dito niya binili ang pag-aari ng huli. Medyo malapit ito sa kumpanya at disente rin ang kapaligiran. Dahil nasira ang kanyang hapunan, naglakad si Gerald papunta sa sentro ng real estate upang harapin ang proyektong ito sa kamay. Sa harap ng real estate center, 2 kotse ang humila sa pasukan, at isang pangkat ng 8 lumabas ng kanilang mga sasakyan isa-isa. Kamusta doon? Nandito ka ba upang maghanap ng pag-aari? Maaari kitang ipakita sa paligid kung nais mo. Agad silang binati ng isang ahente ng real estate. Ang 2 ito ay nais bumili ng bahay para sa kanilang kasal. Nandito lang kami para samahan sila. Bulalas ng isa sa mga batang babae. Sabihin, Morgana, ang kasintahan mo ay mayroon ng sapat na bahay. Hindi ba masarap na tumira kasama din ang kanyang pamilya? Hindi ba't hindi makatuwiran na bumili ng bagong bahay? At ito ang pinakamahal sa lungsod. Tanong naman ng ibang babae. Tila ang mga bibili ng bagong pag-aari ay si Morgana Lopez at ang kasintahan. Sa palagay ko mas mabuti ang paraan upang lumipat, hindi maginhawa ang manirahan kasama ang mga magulang. Sa pamamagitan ng isang bagong bahay, kayong dalawa ay maaaring gumugol ng ilang oras na magkasama. Ngunit ang isa pang batang babae ay bulalas. Iyon talaga ang iniisip namin. Nais naming makagugol ng ilang oras na nag-iisa. Siya nga pala, Lillian, hindi mo ba sinabi na natagpuan mo ang iyong sarili na isang kamanghamanghang kasintahan? Bakit hindi siya sumama sa amin ngayon? Tanong ni Morgana. Dahil lahat sila ay magkaibigan mula noong high school, nais ng grupo na magkita muli pagkatapos ng lahat ng mga taong ito. Gayunpaman, kailangan nilang maghintay para makawala si Morgana sa trabaho mula sa ospital at pumili ng isang bagong bahay. Sa makatuwid, lahat sila ay sumama sa kanya sa gitna. Ang aking kasintahan ay hindi darating ngayon. Awkward naman na sagot ni Lillian. Alam ni Lillian na wala talaga siyang kasintahan. Kahit na ginawa niya iyon, si Gerald lang ang kumikilos bilang kasintahan. Hindi naman talaga. Kumusta naman sa'yo, Sharon? Hindi mo ba sinabi na sumali sa amin ang kasintahan mo? Humarap si Morgana kay Sharon at nagtanong.
Makakarating siya rito ng kaunti. Sumulyap si Sharon sa direksyon ni Lillian pagkatapos ay bumalik sa Morgana. Ang bawat tao roon ay may kamalayan ng mga alingaw-ngaw tungkol sa kung ano ang nangyari sa pagitan nina Sharon at Lillian. Sa makatuwid, sinusubukan nilang lahat na panatilihin ang kanilang mga saloobin sa kanilang sarili sa sensitibong paksang ito. Tingnan lamang natin ang mga pag-aari pagkatapos ay maaari tayong magsaya pagkatapos pumili ng isa. Mungkahi ni Howard. Lahat sila ay humakbang sa gitna at nagsimulang pumili mula sa kanilang iba markang paiwati ibang mga pagpipilian. Ngunit ang kalagayan ay tila medyo malabo kaya kailangan nila ng pagbabago ng paksa upang magaan ang pakiramdam. Biglang sinira ni Sharon ang katahimikan, ay oo, bakit hindi sama-sama sa amin ngayon sina Zella at Waylon? Noon palaging sumasali si Waylon sa mga pagtitipong tulad nito. Panipi. Kabanata 510. Ay, huwag na lang natin silang banggitin. Si Waylon ay tila sinasakop ng mga usapin ng pamilya. At Zella, binigyan ko siya ng isang tunog at sinabi niya na hindi maganda ang pakiramdam niya kaya't hindi rin siya darating. Kung gayon hulaan ko makikita natin sila sa susunod. Pala, Morgana, hindi mo pa sinabi sa amin ang iyong sikreto, kamusta ang progreso mo? Halos napakabilis mong lumipat ng mga industriya. Tanong ni Sharon. Nang marinig ang katanungang ito, naging mahirap ang ekspresyon ni Howard. Umubo si Morgana, kitang-kita rin ang awkward dahil sa tulong ni Gerald. At mabuti, malaki rin ang naitulong sa akin ni Howard. Gerald. Nang marinig ang kanyang pangalan, nagulat sina Sharon at Lillian. Sa totoo lang, tinanong sila ni Sharon tungkol sa bawat solong kaklase, na parang nag-aaral sa ibang bansa at nais na abutin ang lahat, kahit na sa Mayberry lamang siya sa buong panahong ito. Pareho sa mga batang babae ay namamatay upang tanungin kung sumali si Gerald sa kanila, ngunit napunta sila sa pagtatanong tungkol sa bawat iba pang kamag-aral ngunit siya. Hindi nila mapigilan dahil si Gerald ay isang nakakaantig na paksa para sa kanilang dalawa. Ay oo, maaaring hindi ninyo alam ito, ngunit naging maayos talaga si Gerald. Ibang-iba na siyang tao ngayon. Nagpasalamat na bulalas ni Morgana. Tumahimik sina Lillian at Sharon. Paano nila hindi nalaman na ibang tao siya ngayon? Mayroon lamang siyang kaunting koneksyon sa paligid ng lugar, malaking bagay. Howard Huff. Ngayon na inalis ni Gerald ang pansin mula sa kanya, ang reputasyon ni Howard sa klase ay wala na sa itaas. Noong high school, siya at si Waylon ay parehong pinag-uusapan ng klase. Ngunit parang, kanina lang, ang pinag-uusapan lang nila ay si Gerald. Biglang, sinabi ng isa sa mga batang babae sa isang nagulat na tono, guys, tingnan mo. Hindi ba yun si Gerald? Bakit siya nandito? Ang lahat ay lumingon sa direksyong tinuro niya at ang silhwete ni Gerald ay nahulog sa kanilang larangan ng paningin. Siya talaga ito. Bulalas ni Lillian. Kanina pa siya nagte-text sa kanya mula nang bumalik siya, ngunit hindi siya tumugon sa alinman sa kanyang mga teksto. Dismayado siyang naayos na nawala ang lahat ng nararamdaman sa kanya ni Gerald. Ang kanyang biglang hitsura ay napuno siya ng galak at ginhawa. Si Sharon naman ay nasa sabik din. Ang kaguluhan na iyon, gayunpaman, ay hindi nagtagal at sinundan ng kaunting pagkabigo. Bagaman mahusay ang ginagawa ngayon ni Gerald, binibigyan din niya ng malamig na balikat. Talaga, kapwa sila nalunod sa magkahalong emosyon sa sandaling ito. Tila napansin ito ni Morgana. Lillian, Sharon, may nangyari ba sa pagitan ninyong dalawa ni Gerald noong Mayberry? Hindi talaga. Kahit na mayroong, sasabihin ko na ang isang tiyak na may nakakakuha ng malamig na balikat mula kay Gerald kahit na siya ang pinakamaganda sa kanya noon. Kinutya ni Lillian. Iyon lang isang beses na kinuha kanya, big deal. Sino ang nagsabi sa iyo na binibigyan niya ako ng malamig na balikat? Nagpout si Sharon. Tila nasa gilid na sila ng pagsisimula ng away. Isa sa mga batang babae ay nag-ideya at iminungkahi, bakit hindi na lang tayo umupo roon at tingnan kung sino ang unang binabati ni Gerald kapag nakita niya tayo. Oo naman, magiging sorpresa rin siya. Sa sandaling tumingin siya, malalaman niya na lahat tayo ay narito. Tiyak na mabibigla siya niyan. Chuckled Morgana. Napalubog si Howard sa panibugho, ngunit ang lahat ay nakaupo sa sofa sa gilid, kaya't kailangan din niyang sundin ang mga ito. Sa sandaling iyon lamang, dahan-daang tinungo ni Gerald ang real estate center. Kabanata 511. Si Gerald ay nagmamadali. Alam niya na dapat tapos na ito sa 2 araw na ang nakakalipas. Gayunpaman, dahil sa hikap na iyon kay Zeno, naantala ang proyekto ng dorm na ito. Dahil ang ilan sa mga lugar ay malinaw na napili ni Gerald, nagpasya siyang magbisita ng personal sa sentro ng real estate. Pumasok si Gerald sa gitna at agad na lumapit sa front counter. Sa sandaling napansin ng ahente ng real estate si Gerald, agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon. Napuno siya ng kakulaitan at pagkabigo.
Naisip niya na si Gerald ay isa lamang mahirap na idiot na walang sapat na pera upang makapagbili ng isang pag-aari. Sa makatuwid nang siya ay dumating sa ilalim ng kumpanya ni Leila Jung, iginiit niya na kumuha ng utang si Gerald. Malamig din ang ugali niya kay Gerald, akala niya hindi siya sulit sa pagsisikap dahil parang hindi siya ang mayamang uri. Nang sumunod na araw, nagpa siya siyang huwag ng utang. Sa halip, nais niyang bilhin ang pag-aari na may buong kabayaran. Mangangahulugan ito na ang ahente ay makakakuha ng pinakamababang posibleng bayarin sa komisyon. Inalis niya kaagad ang kanyang profesional na pag-uugali at sinimangutan si Gerald, tulala ka ba? Sinabi ko na dapat kang kumuha ng utang. Bobo ka ba, o sadyang pipi ka lang? Sa tingin mo ba talagang lahat ka ng may ganitong kaunting pera? Talagang napakasungit na mga salita. Gerald, gayunpaman, ay wala sa mga ito pagkahagis ng isang bag ng cash sa kanyang mga paa. Kuminto sa pag-aaksaya ng aking oras at magpatuloy dito. Habang ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa pamamagitan ng lobby, lahat ay natigilan sa lugar. Ang lahat sa kanila ay kinuna ng maruming tingin sa ahente ng real estate at napahiya siya ng husto sa oras na ito. Nakikita ang mismong lalaki na pinahiya siya sa publiko, magkahalong damdamin ng bamaho sa ahente. Gusto kong magtanong. Oh, bago pa lang iyan, gusto kong magtanong sa iyo ng ibang bagay. Bakit hindi ka tumugon sa alinman sa aking mga teksto? Hindi mo rin sinasagot ang mga tawag ko. Anong uri ng serbisyo sa customer ito? Hindi na ba ako ang iyong customer pagkatapos kong mabili ang pag-aari? Bahagyang nena si Gerald habang aktibo nitong hindi pinapansin sa nagdaang 2 araw. Ano ang gusto mo sa oras na ito? Nagbago ba ang iyong isip at nais mong kumuha ng pautang ngayon? Oops, napakasama, hindi posible iyon. Gayon din kung nais mong maibigay ang pag-aari, kakailanganin mong maghintay hanggang ang rehistro ng gawad ay nakarehistro. Ngayong natapos ko na ang pagsagot sa iyong mga katanungan, kailangan mo pa ba ng iba pa? Kung hindi, mayroon akong ibang mga customer na may kaugaliang. Napakaabala kong babae, tutal. Inikat ng mata ni Agent Luna si Gerald. Ang ibang mga ahente na naruroon ay humajijek ng mahina sa likuran. Tila nasisiyahan sila sa palabas. Alam ng lahat sa lobby na si Luna Madison ang pinakamagagaling na ahente sa kanilang lahat. Siyempre, gugustuhin niyang makaganti pagkatapos mapahiya. Sa matuli na paggalaw, tinipon ni Luna ang lahat ng kanyang mga dokumento at nagtungo sa kabilang bahagi ng counter upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Huwag mong maglakas loob, bigyan ako ng isang pag-uugali. Customer ako. Napangiwi si Gerald. Ha, anong ugali? Anong uri ng ugali ang nais mong magkaroon ako? Ang ginawa mo lang ay bumili ng bahay, get over it. Hindi ako nakakuha ng maraming komisyon mula sa iyo. $300 ng komisyon. O pakiusap kung nais mo itong ibalik iyon, literal na hindi ako nagbibigay ng champagne. Magkaroon ito at hindi na bumalik. Tumura si Luna at tumalikod. Kung siya ay mag-a-apply para sa isang pautang, siya ay maaaring kumita ng higit sa $300 lamang. Gusto pa niyang gumawa ng isang bonus pagkatapos matagumpay na naibenta ang ari-arian. Kung wala ito, baka mabawasan pa ang sweldo ni Luna. Asan ang manager mo? Lahat ba kayo ay isang pangkat lamang ng mga hayop ng walang pangangasiwa? Hindi inaasahan ni Gerald na bibigyan siya ni Luna ng isang masamang ugali sa oras na ito. Ang mga empleyado sa front counter ay pinapanatili lamang ang kanilang ulo, hindi rin pinapansin si Geraldine. Ito ay malinaw na bilang araw na siya ay minura. Bigla, isang babaeng nasa edad na ang lumakad papunta sa lobby. Hoy Luna, ano ang kahulugan nito? Ikaw ang empleyado na may pinakamaraming halaga ng mga benta noong nakaraang taon. Paano ka nakikipagtalo sa publiko ngayon? Panipi. Kabanata 512. Ang lahat ng mga empleyado sa front counter ay agad na tumayo sa pansin at magalang na binati siya. Ginang Millers, maligayang pagdating. Wow, Ginang Millers, maganda pa rin tulad ng lagi. Chimed lahat. Maliwanag na ngumiti si Luna, sinasabing, Ginang Millers, ito lang ang lalaking ito dito, na nagdudulot ng istorbo. Kung hindi ako pinatulong ng pinsan ko na tulungan siya, hindi ko na siya kinausap ng una. Kaya G. Millers, ilan ang mga pag-aari na nais mong bilhin sa oras na ito? Humarap siya sa asawa at nagtanong. Si G. Millers, isang interior designer, ay ang uri upang bumili ng maraming mga pag-aari at bigyan sila ng isang bagong hitsura. Ang mga pag-aari na ito ay inuupahan. Sa makatuwid, siya ay isa sa pinakamalaking customer ng kumpanya. Gusto ko lang bumili ng isa lang sa oras na ito, ngunit kailangan ko ito ng mabilis. Sambit ni G. Millers habang nakayakap sa baywang ang asawa. Pagkatapos ay binaril ng mag-asawa si Gerald ng isang maruming hitsura, tila sila ay nakabuo ng isang pakiramdam ng pagiging higit. Lahat ay dumadayo sa kanila ngunit hindi pinapansin si Gerald kung tutuusin.
Sa lugar ng VIP, lahat ng mga matandang kamag-aral ni Gerald ay nakasaksi sa buong pangyayari. Nais ni Lillian na puntahan siya, ngunit tila pinagtatalunan ni Gerald ang kanyang sarili sa ahente. Matapos mag-atubiling saglit, nagpa siya si Lillian na manatili sa pwesto. Bukod dito, napakatindi upang lumapit sa kanya ngayong napahiya siya. Kung ang sino man ay direktang lumapit sa kanya, maaaring masira ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Si Luna, na tila galit pa rin, ay nagbigay kay G. Millers ng ilang mga dokumento. Pagkatapos ay lumingon siya sa isang maliit na batang babae sa likuran niya at inabot sa kanya ang natitirang mga dokumento sa kanyang mga kamay. Hoy, Nikki, kakailanganin mong hawakan ang customer na ito mula ngayon. Ang kailangan mo lang gawin ay baguhin ang aking pangalan sa iyo. Oh, at ililipat ko sa iyo ang $300 ng komisyon sa pamamagitan ng PayPal. Siya na ang makitungo ngayon. Madugong impyerno. Matapos matiyak na nakagawa ng wastong pagbabago si Nikki, sinaman niya ng tingin si Gerald saka humarap kay G. Millers na may nakagagalak ng ngiti na nakapalitada sa mukha. Sa kabilang banda, isang malambing na tinig ang nagsalita, Mr. Crawford, makikipagtulungan ako sa iyo ngayon. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, ikaw, huwag mag-atubiling magtanong. Si Nikki ay tila napahiya, at siya ay napakabata para sa isang ahente, siya ay higit sa 21 taong gulang. Malamang bago siya sa trabaho. Gayunpaman tila naging madamdamin siya sa kanyang trabaho sa kabila ng bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Malamig na sinulyapan ni Gerald si Luna sa kangumiti ng mahina kay Nikki, sige, maipakita mo sa akin ang layout ng dalawang gusaling ito. B1 at B2, mangyaring. Okay, sir, bibigyan kita ng isang maikling pagpapakilala. Tumango si Nikki. Nikki, nakabili na siya ng bahay. Malamang sinusubukan lang niya na sayangin ang oras mo. Bakit ka pa nag-abala? Sabihin mo sa kanya na umalis kung wala siyang ibang negosyo dito, at makakuha ng buhay. Kinutya ni Luna nang marinig ang usapan nila. O Luna mahal, bakit abala ang pakikipag-usap sa kanya? Marahil ay hindi siya nagmamay-ari ng higit sa 3 mga pag-aari. Iyon ang dahilan kung bakit patuloy niyang nais na tumingin sa iba't ibang mga pag-aari. Nakakaisip, sasabihin ko sa iyo. Pumuso si G. Millers. Mahal, hindi mo sinabi na ang mga presyo para sa mga pag-aari sa ating lungsod ay napalaki ng labis. Ang kakayahang bumili ng isang pag-aari ay marahil ang pinakamalaking nakamit para sa kanila sa ekonomiya na ito. Sarkastikong dagdag ni Ginang. Millers. Sa kabila ng pangungutya, hinukay pa rin ni Nikki ang layout para sa B1 at B2 at iniabot kay Gerald. Ang parehong mga gusaling ito ay mga bagong proyekto. Sa makatuwid hindi pa sila nabibili. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Nikki kay Gerald ng lubusan at matyaga. Tumango si Gerald, isinara ang mga dokumento sa kanyang mga kamay, at sinabi, okay, napagpasyahan kong bilhin ang pareho sa mga gusaling ito, dalhan mo ako ng mga legal na dokumento. Kabanata 513. Ano? Ang lahat sa lobby, kasama na si Luna, ay natigilan. Ang sumunod pagkatapos ay isang silid na puno ng tawa. Lalo na sina Luna at ang Millers, tawa sila ng tawa na pamatak ang luha sa kanilang mga mata. Hahaha, banal na fuck aking dod, hindi ka maaaring mag-ikot ng ganyan. Tumawa si G. Millers, hawak ang kanyang tiyan. Nababaliw na ba siya? 2 buong gusali. Akala ko mali ang narinig ko sa kanya, hahaha. Kailangan ba nating tumawag para sa seguridad? Kahit na ang mga empleyado sa front counter ay tila nauubusan ng hininga mula sa lahat ng pagtawa. Biglang lumakad ang manager papunta sa lobby na may mahigpit na ekspresyon. Anong nangyari? Nasaan ang pagiging propesyonal ng lahat? Tingnan lang kayong lahat. Nakakatawa. Kinagat ni Luna ang labi niya upang mapanatili ang kanyang pagpipigil. Hindi Ginoo, ang lalaking ito dito, Gerald Crawford, siya, sinabi niya na gusto niya ang dalawa sa aming mga gusali. Hahaha. Tumulo ang luha sa kanyang namumulang pisngi. Ang tagapamahala ay tila mas propesyonal kaysa sa mga ahente na ito. Huminga siya ng malalim at tinitigan sandali si Gerald bago lumapit sa kanya na may malungkot na ekspresyon. Ginoo Crawford ba ito? Paft. Bagaman hindi pa siya masyadong nagsasabi, hindi mapigilan ng manager na palabasin din ang isang malakas na chuckle. Ang sinabi lang ni Gerald ay sobrang nakakatawa. Ang kanilang prinsipyo ay upang manatiling propesyonal na harap kahit gaano katawa ang kanilang mga customer maliban kung hindi na nila mapigilan pa ang kanilang pagtawa. Natatawa ka, malamig na sabi ni Gerald habang pinipilyo ang dulo ng kanyang ilong. Ang mga taong ito ay nakakakuha ng kanyang nervyos ngunit alam niya kung paano ay shut up ang mga ito. Sabihin mo sa akin magkano para sa isang gusali, Nikki? Tapos ka na ba sa pagkalkula? Tanong ni Gerald na may malamig na ekspresyon. Oh, alam ko. Ang isang gusali ay mayroong halos 100 mga unit at ang kabuuan para sa isa ay $1,000,000.
Pagkatapos ng aming promosyon, magiging 2 milyon ito para sa 2 gusali, Ginoo. Profesional na sagot ni Nikki. Siya lang ang hindi tumatawa sa silid. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili, ang kalahati ng mga unit na ito ay maaaring magamit para sa mga dorm ng mga empleyado habang ang iba pang kalahati ay maaaring rentahan. Ito ay gagana ng perpekto lamang. Sa oras na iyon, may kukunin akong kawad ngayon. Dalhin mo sa akin ang mga dokumento. Sambit ni Gerald habang nilalabas ang phone niya. Pagkatapos ay tumawag siya at sinabi, magpadala ng 2 milyon sa real estate center na napuntahan ko, ng cash. Sumandal si Gerald sa front counter matapos mabitay, pinagmamasdan pa rin ang grupo ng mga taong hysterically na tumatawa. Iniisip niya kung itutuloy nila ang pagtawa sa kanya sa paglaon. Sir, pakalma lang po. Hindi mo basta-basta mapipirmahan ang mga dokumentong ito. Nakahinga ang manager at pinayuhan. Hindi siya pinansin ni Gerald at umiwas ng tingin. Makalipas ang 20 minuto, isang malaking truck ang nakaparada sa harap ng real estate center, at ni kahit na ang seguridad ay hindi ito mapipigilan. Ha! Anong nangyayari? Natigilan ang lahat at binaha ang pasukan sa lobby dahil sa kuryosidad. Kahit na ang tagapamahala ay sinubukang pisilin ang karamihan ng tao, nag-uusisa rin siya sa nangyayari. Sa sandaling ito lamang tumunog ang telepono ni Gerald. Ito ay isang tawag mula sa kanyang mga underlay. Ginoo Crawford, nakarating kami na may dalang pera, lahat cash bilang hiniling mo. Nagpadala ba kami ng isang tao upang dalhin ito o humiling ba kami sa isang tao sa kanilang panig na gawin ito? Tanong ni Underling. Alam niyang may kung ano ang nasa up nang marinig niya si Gerald na nagsasalita sa isang inis na tono habang tumatawag sa telepono. Sa makatuwid, nagpa siyang maging sanhi ng isang eksena ng kusa. The hell with that, sinabi ni Gerald habang pinirmahan ang mga dokumento. Itinapon niya ang ballpen sa lupa, itapon lahat sa harap na pasukan. Opo, Ginoo. Pagkababa pa lang niya, bumukas ang trunk ng truck at sa loob nito, isang bundok na may pera. Ang kompartimento pagkatapos ay dahan-daang itinaas at mga stack ng cash na bumagsak mula sa truck papunta mismo sa simento sa harap ng pasukan ng lobby. Panginoong Hesukristo, ang manager ay nahulog sa lupa sa gulat. Ang mga dokumento sa braso ni Luna ay nadulas sa lupa ng humina ang mga braso. Nakatayo siya roon, pinatuyo ang mukha niya sa lahat ng kulay. Kabanata 514. Natahimik ang lahat sa lobby. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwala habang sinusubukan nilang kunin ang eksena sa harap mismo niya. Sino nga ba ang lalaking ito? Ito ay masyadong maraming. Pagkatapos isang lalaking nakasot ang maingat na nagtungo sa tumpok ng pera at pumasok sa lobby. Pagkatapos ay lumapit siya kay Gerald at bulong sa tainga, nagawa ko na ang hiniling mo, G. Crawford. Oo, magandang trabaho. Iiwan ko na ang natitira sa inyo. Pinili ko na ang mga gusaling nais ko. Sasabihin sa iyo ni Miss Nikki dito kung ano pa ang kailangan namin. Sambit ni Gerald habang tinatapik ang balikat ni Nikki. Sa kabilang banda, huminga si Nikki at naglakas loob na hindi umimik. Kung maaari niyang mapirmahan ang 2 gusaling ito, ang bayad sa komisyon ay wala sa mundong ito. Pakiramdam ni Nikki ay umakyat sa langit at nakakita ng paraiso. Si Luna, nakatulala pa rin, ngayon ay nalulunod sa takot at panghihinayang. Hindi niya inaasahan na siya talaga ang bibili nito. Kung hindi dahil sa kanyang pag-uugali, maaaring siya ang kumita ng napakalaking halaga ng mga bayarin sa komisyon. Hindi na niya kailangang magtrabaho sa natitirang buhay niya pagkatapos nito. Ngunit sa kasamaang palad, 20 minuto lamang ang nakalilipas kung saan itinalaga na niya si Nikki kay Gerald, ang mukha ni Luna, na namumula sa tawa kanina na pinatuyo ng lahat ng kulay nito, ay namumutla na sa takot. Ang mga empleyado na hindi pinansin ng Gerald ay masyadong nagulat sa kanilang core. Tulad ng para sa Millers, nakatayo silang nakatabi na nakabukas ang mga bibig, blankong nakatingin sa mga tambak na salapi. Nakakahiya naman. Nais ni Gerald na mapanatili ang isang mababang profile. Kahit na binigyan siya ni Luna ng kaunting pag-uugali, hindi niya nais na mapahiya pa ito. Gayunpaman, ang mga taong ito ay nagpatuloy na tretuhin siya tulad ng dumi, at hindi niya lang ito hinayaang dumulas. Kung ginawa niya ito, marahil ay durugan nila ang maliit na kumpiyansa sa sarili na mayroon siya sa loob ng kanyang sarili. Ngunit sa lahat ng nakatingin sa kanya na may gulat na ekspresyon, naramdaman ni Gerald na medyo nahihiya dahil sa naging sanhi ng isang eksena. Sa makatuwid, nagpa siyang umalis na. Ito ay magiging medyo mahirap kung ang isang kakilala niya ay nakapansin sa kanya ngayon, ngunit ang kapalaran ay nakakatawa lamang tulad nito. Paglingon ni Gerald, nadapa ang kanyang mga mata sa ilang pamilyar na mukha. Sa lugar ng VIP nakatayo ang lahat ng kanyang mga dating kaklase, Sharon, Lillian, Morgana at Howard, at ilang iba pang mga batang babae. Lahat sila ay nakatitig sa kanya sa sobrang takot na freeze pa rin sa lugar. Gerald, ikaw.
Kahit si Lillian ay nauutal sa sinabi niya. Pinagmamasdan nila si Gerald mula sa simula, lalo na nang sinabi niyang bibili siya ng 2 buong gusali at tumawag sa telepono. Ilang sandali lang ang nakakaraan, pinagtawanan din siya ng mga batang babae. Kapag nakita nila kung ano ang bumaba, ang takot ay tumaas sa loob nila. Hindi pa nila nakikita ang pagiging agresibo ni Gerald na ito, bagaman nakilala nila siya sa loob ng maraming taon. Para silang nakatingin sa isang estranghero. Clonk! Bumagsak ang telepono ni Howard sa lupa nang mawala sa kanya ang pagkakakuha nito. Sa tabi niya, nagsimulang mag-hyperventilate si Sharon. Ito ay parang ang kanyang puso ay naistang ng isang pugad ng mga bees. Bagaman inaasahan niya ito, ang pinakapangakakakilabot na bagay ang nangyari. O Sharon, magsisisi ka ba sa ginawa mo kay Gerald nang siya ay naging napakalakas? Hindi, bakit gusto ko? Karamihan sa magagawa niya ay manalo ng isang loterya at gumawa ng mga bagong koneksyon. Gaano siya kahusay sa isang deal? Hindi siya maaaring makipagkompetensya kay Hayward. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay mga dahilan lamang na ginawa ni Sharon para sa kanyang sarili. Ang lahat ng kanyang mga dahilan ay nawasak sa mga piraso tulad ng baso na parang isang humongous boulder ay bumagsak sa kanya. Oh shit, kailan kayo nandito? Agad na inilabas ni Gerald ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa. Ilang segundo lang ang nakakalipas, si Gerald ay nasa huli na niyang dayami na naging sanhi upang kumilos siya sa paraang ginawa niya. Gayunpaman, kasama si Lillian at ang iba pa sa paligid, hindi niya naramdaman ang pangangailangan na magpanggap na parang siya ay isang uri ng maimpluwensyang tao. Hindi niya ginasto ang pag-arte ng ganyan. Gerald, aking tao, nandito na tayo mula ng simula. Napasinghap si Howard. Kabanata 515. Gerald, nagkakaroon kami ng kaunting pagtitipon at aanyayahan ka namin kasama namin. Sumugod sa kanyang tagiliran si Lillian at nagpaliwanag. Ang lahat ngayon ay nakatingin kay Gerald, naghihintay ng tugon. Mukhang ang makatayo kahit sa tabi ni Gerald ay makakatulong na mapataas ang iyong katayuan. Tinitigan siya ni Sharon Blanco. Patuloy na pinatuyo sa magkahalong damdamin, muli siyang natahimik. O sige, magsaya ka nun. Mayroon pa akong ilang mga bagay na pinapayagan kaya kailangan kong pumunta ngayon. Humiti si Gerald. Walang pag-aalanggan, lumabas siya agad ng lobby. Mahinang inis si Sharon nang makita niyang naghuhubad si Gerald. Ni hindi siya sumulyap sa direksyon niya. Naalimpungatan, pakiramdam niya ay naririnig niya ang tunog ng kanyang pandurog na puso. Pag-alis ni Gerald sa lobby, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa kalsada at nagpas siyang tumawag ng taxi. Gayunpaman, isa pang tinig ang tumawag sa kanya. Gerald, naghihintay ka ba para sa boss? Pagkatapos ay huminto ang isang Camry sa harap niya na nakababa ang mga bintana nito. Si Bianca iyon at katabi niya si Ava. At para sa driver, ito ay isang matapang na lalaki na mukhang kaedad niya ni Gerald. Naalala tuloy ni Gerald na gusto siyang tretuhin ni Bianca sa hapunan, ngunit iginiit ni Ava na sumunod siya. Sa kabilang banda, ayaw ni Ava na imbitahan si Gerald kaya naman napunta siya sa real estate center. Lumabas na katatapos lang nilang maghapunan. Pauwi na ako, sagot ni Gerald. Sinilip niya si Ava na tila ba okupado sa kanyang telepono. Nagkunwari siyang parang hindi siya nakita. Ayaw siyang batiin ni Gerald dahil siya ang unang hindi kinikilala na siya. Sige, paumanhin muli para sa araw na ito. Mag-set up tayo ng oras bukas, ituturing kita sa isang bagay na maganda. Humiti ng paumanhin si Bianca. Oo, tama na sa akin iyon. Humiti ulit si Gerald. Malayo na tayo. Hindi naglakas loob si Bianca na hilingin kay Gerald na mag-pull kasama sila dahil hindi naman ito ang kanyang sasakyan. Sinama ng mata ng driver si Gerald at agad na nag-drive. Bianca, sino yun? Kaibigan. Tanong ng driver, kitang-kita ang inggit. Ang pangunahing dahilan kung bakit niyaya ni Ava si Bianca na kumain ng hapunan ay ang paningin ng vice leader ay nakatingin sa kanya mula nang sumali siya sa koponan. Nais niyang makilala pa siya sa hapunan. Gayunpaman, ang hapunan ay hindi napunta sa plano nila at ang kanyang mga pagsulong ay mahina. Dismayado lamang ang tinugon sa kanya ni Bianca kung kaya tila medyo naiirita siya. Nang makita niya si Gerald na nakakausap si Bianca ng ganito casual, si Nathaniel Chandler ay berde sa pagkainggit. Siya ang bago kong kasamahan, G. Chandler, mahinang sinabi ni Bianca. Hindi ko na ba siya nabanggit sa iyo dati? Siya si Gerald, ang aking kaklase sa junior high. Sa malamig na tono, dagdag ni Ava. Ay, siya yun. Saka bakit hindi mo siya binati ngayon, Ava? Sa pag-iisip pabalik sa sinabi ni Ava tungkol kay Gerald, naramdaman ni Nathaniel na ganang-ganang loob. Wala siya sa level namin na nagmamalasakit sa totoo lang. Gayon din, Bianca, mangyaring pigilin ang pagtawag sa kanya na iyong kasamahan. Wala siya sa marketing department. Nasa logistics siya. Umarap si Ava kay Bianca.
Path, Sampain. Itatanong ko lang kung aling koponan ang kanyang Nazali. Logistics. Talaga. Haha. Bianca, dapat kang lumayo sa kanya mula ngayon. Kayong dalawa ay hindi sa parehong antas. White collar ka, alam mo yun di ba? Kinutya ni Nathaniel. Sa loob ng departamento ng pamumuhunan kilala rin bilang Dream Investment Group, ang mga empleyado ay pinaghiwalay sa iba't ibang mga koponan. Nariyan ang pangkat ng pagsasaliksik, pangkat ng pagsusuri, at iba pa. Tungkol kay Ava, siya ang namamahala sa lahat ng mga pangkat, ginagawa siyang manager. Sa pananaw ni Ava, ang pangkat ng logistics ay walang iba kundi ang isang pangkat ng mga batang lalaki na nagkakasundo. Kabanata 516. Pagkatapos ng kaunting usapan, bumalik silang tatlo sa kanilang mga tahanan. Pagdating ng umaga, si Gerald ay nagtungo sa opisina ng mas maaga kaysa sa dati. Pagkapasok sa elevator, napagtanto ni Gerald na may ibang kasama doon. Paglingon sa gilid niya, nalaman niya, sa inis niya, nakilala niya ang lalaking may bitbit na malita na nakatingin din sa kanya. Si Nathaniel, ang lalaking dumaikit kay Bianca noong isang araw. Agad na binaril ni Nathaniel ang isang maruming sulyap kay Gerald sabay alam niya kung sino ang nakatayo sa tabi niya. Isang mahirap na katahimikan ang nangyari bago tuluyang sinabi ni Nathaniel na, "Hoy, ikaw ang lalaking logistics, tama? Pamilyar ka kay Bianca, ha?" Nakipagkaibigan ako sa kanya kahapon, tanggap ni Gerald na paalis. Nakita ni Gerald kung paano siya tinignan ni Nathaniel kamakalawa, at alam niya na ang lalaki ay tiyak na may hawak sa kanya. Gayunpaman, alam din ni Gerald na ang pagtitiis sa kanya ay mag-aaksaya lamang ng oras at pagsisikap. Sigurado, ilayo mo lang sa kanya ang distansya mo. Pinagamot ka lang niya sa hapunan upang maging magalang. As if she would ever try to mapahanga ang isang tao mula sa isang mababang klase sa iyo, he scoffed. Naramdaman ni Nathaniel na kailangang ilagay sa kanyang pwesto si Gerald dahil natural na karapat-dapat lamang si Bianca na makasama ang mga kalalakihang tulad niya. At dapat mong malaman na isipin ang iyong sariling negosyo. Sino sa tingin mo kahit sino ka? Pinag-uusapan ng tungkol sa mga klase tulad ng ikaw ang magpapasya dyan, sagot ni Gerald bilang ganti. Sa sandaling iyon, isang ping ang narinig at bumukas ang mga pintuan ng elevator. Agad na nag-walk out si Gerald nang wala man lang pakialam na lingunin si Nathaniel. Why ikaw motherfucker? Sisiguraduhin kong ang iyong buhay ay magiging isang impyerno kung ito ang huling bagay na gagawin ko. Sigaw ni Nathaniel, galit na galit. Walang sino man ang nakausap sa kanya ng ganoon noon at hindi niya papayagan si Gerald na makalayo na lang ng ganito kadali. Habang ang galit ay patuloy na tumagos sa pamamagitan ng Nathaniel, si Gerald ay nakarating na sa kanyang mesa. Magandang umaga, Gerald. Bati ng isang boses na babae. Umaga. Nakangiting sagot ni Gerald habang binuksan ang kanyang computer. Nang tumangala siya upang makita kung sino ang sumalubong sa kanya, nasisiyahan siyang malaman na si Faye iyon. Naalala niya noong nabunggol niya si Faye Foster sa araw ng kanyang panayam. Hindi niya alam na siya ay bahagi rin ng koponan mula nang siya ay nasa labas ng pagpapatakbo ng mga gawain noong una siyang sumali. Faye, kaya nandito ka rin. Mula sa alam ngayon ni Gerald, ang koponan ng logistics ay binubuo ng 3 tao. Isang medyo chubby na lalaki, Faye, at si Gerald mismo. Hehe, Gerald, di ba? Alam kong ikaw ito sa sandaling nakita ko ang iyong pangalan sa listahan. Nakalulungkot, hindi kita matatanggap kahapon dahil umalis na kayo sa oras na bumalik ako mula sa pagpapatakbo ng aking mga gawain. Parang mga kasamahan namin ngayon. Bulalas ni Faye. Bago pa siya makapag-reply, may isang babae na lumapit sa kanila. Tinuro niya si Gerald bago sabihin, "Hoy, nandyan ka, tulungan mo ako dito. Dalhin ang USB na ito at mag-download ng hindi bababa sa 20 mga pelikula dito. Kakailanganin ko ito sa tanghali." Tiningnan ni Gerald ang medyo maganda, ngunit medyo malamig at nakareserba na babae na pumutol sa kanilang pag-uusap. Nagulat siya, ito ang parehong babae na nakilala niya ng saglit sa elevator noong isang araw. Naalala niya siya karamihan para sa kanyang pahayag na inaangkin na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon sa pakikipaglaban upang makakuha ng trabaho. Ang kanyang pangalan ay Mina Miles at siya rin ay ipinanganak at lumaki sa Seren County. Habang normal para sa mga nasa departamento ng marketing na magkaroon ng koponan ng logistics na magpatakbo ng mga gawain para sa kanila. Tuldok-tuldok. Pag-download ng mga pelikula. Ngayon ay isa lamang itong walang katotohanan na order. Miss Miles, sa palagay ko hindi angkop na mag-download ako ng mga pelikula habang nagtatrabaho. Kung tutuusin, may iba pa akong trabaho na dapat tapusin din. Nagtatrabaho. Tawag mo sa ginagawa mo. Humihingi lang ako ng maliit na pabor at nagrereklamo ka na. Kung nawawala ang aking oras ng pelikula, maaari mong halikan ang iyong trabaho ng palm.
Inalpak si Mina bago isinalpak ang kanyang USB sa kanyang mesa at umalis. Pagkaalis niya, sinenyasan siya ni Faye na lumapit pa bago buwang ulong, "Hoy, Gerald. Alam mo kung paano mayroong mga nakatagong patakaran sa bawat kumpanya, di ba? Sa gayon, sa isang ito, dapat mong subukan ang iyong pinakamahirap na hindi makuha ang kanyang nerbiyos. Alam mo ba kung sino siya?" Panipi. Kabanata 517. Sino nga ba siya? Tanong ni Gerald. Kaya, si Miss Miles ay pagka-Diyos ng bise pinuno ng departamento ng marketing. Mas makakabuti kung napanood mo lang tuwing nasa paligid siya. Bulong ni Faye. Pasimpleng nagkibit-balikat si Gerald at nagpatuloy na gawin ang sinabi sa kanya. Dahil nais niyang ipagpatuloy ang pagiging undercover hanggat kaya niya, maaari din siyang makinig lamang sa kanya. Sa pamamagitan nito, nagsimula siyang mag-download ng ilang mga pelikula. Hoy ikaw, logistics guy, ano ang ginagawa mo sa mundo? Tanong ng isang nasa katanghaliang lalaki na may malamig na tono. Nakatiklop ang kanyang mga braso sa kanyang likuran. Simula nang makaupo si Gerald malapit sa pasukan ng lobby, malamang na naabutan ng lalaki ang screen ng computer ni Gerald. Sa likod ng lalaki, nakatayo ang isa pang empleyado, ngunit hindi ito ang anumang regular na empleyado. Ito mismo ang vice leader ng pangkat sa pangkat ni Avon na si Nathaniel. Mukhang nasasarapan siya sa palabas at nakangisi siya habang sinasabi, "Mr. Murphy," tila ang empleyado na ito ay nagda-download ng mga pelikula sa oras ng opisina. Haha, paano ballsy? At isipin na ito lamang ang kanyang unang araw sa trabaho. Mapangakit, sabi ko. Sa isang iglap, si G. Murphy ay nakatayo ngayon diretso sa likuran ni Gerald. Kahit na nagawang mabawasan ni Gerald ang tab, hindi pa niya ito nagagawa ng mabilis upang maiwasan ang matalim na mga mata ni G. Murphy. Tulad ng pag-click ni G. Murphy sa tab, alam ni Gerald na wala siyang pagpipilian kundi ang sumuko sa oras na ito. Pagkatapos ay nagpatuloy na sumigaw si G. Murphy, "Sino ang nagsabi sa iyo na maaari kang mag-download ng mga pelikula sa oras ng pagtatrabaho? Ano ang gagawin mo sa aming kumpanya? Ano ang iyong pangalan?" Sa sandaling iyon, lahat sa lobby, kabilang ang mga empleyado ng koponan ng departamento, ay dumating upang makita kung ano ang tungkol sa ruckus. Kasama sa kanila si Bianca at nang makita si Gerald na nag-aral, naramdaman niya rin na medyo nahiya din siya. "Hindi tulad ng gusto ko." Protesta ni Gerald. "Oh talaga? Kung gayon ano ang nagpagawa sa iyo nito?" Tinanong ni G. Murphy habang pinipilit niya ang issue. "Si Miss Miles ang nagsabi sa akin na i-download ang mga ito." Sigaw ni Gerald habang nakaturo kay Mina. Hindi natakot si Gerald na mapasok sa gulo dahil ang totoong layunin niya ay hindi pa rin magtrabaho doon. Alam ito, tiyak na hindi niya sisihin ang sinuman, lalo na hindi para kay Mina. Sinamantala rin niya ang pagkakataon na obserbahan kung paano hahawakan ng mga nakatataas ang sitwasyon. Si Mina, tulad ng inaasahan, ay galit na galit. Hindi niya inaasahan ang gayong isang mababang antas na empleyado na talagang iulat siya sa mga mas mataas. Ang kanyang unang reaksyon ay upang magtapon ng isang file sa direksyon ni Gerald bago sumigaw, "Paano mo ako akusahan?" Tandang padamdam panipi. Ito ay malinaw na bilang araw na siya ay tiyak na may kasalanan sa oras na ito. Gayunpaman, dahil sa pagiging mayabang katulad niya, mas gugustuhin niyang mamatay muna kaysa aminin ang kanyang mga maling ginawa. Habang si Mina ay tumungo kay Gerald na parang nabaliw, ang mga mata ni G. Murphy ay agad na kumunot at sumigaw siya, "Itigil mo na agad ito, Mina. Anong uri ng pag-uugali ito? Ibalik ang iyong USB at bumalik sa trabaho. Kung mangyari ito ulit, alamin na hindi kita papakawalan ng ganon kadali." Sinaman niya ng tingin si Gerald bago umalis sa eksena. Naiwan na gulat si Gerald. Hindi man siya nabigyan ng babaalang liham kahit na malinaw na labag sa mga patakaran ng kumpanya. Si Nathaniel naman pasimpleng naglabas ng isang sarkastikong chuckle habang nakatingin kay Gerald. Umalis siya na may isang smug na ngiti sa labi na para bang nanalo siya sa loto. Sa sandaling umalis silang dalawa, namatay ang racket nang magsimula ito. Si Mina ay nagtapos ngayon ng matinding galit sa kay Gerald. Mula sa sandaling umalis si G. Murphy, gagawa siya ng anumang pagkakataong masabi niya ang mga passive-agresibong bagay kay Gerald. Sa mga oras, pipiliin din niya ang pagmumura sa kanya ng walang magandang dahilan. Ang kanyang pangunahing layunin ay upang gumawa ng bawat salita na itinapon niya kay Gerald, at bagaman alam ng buong departamento ang kanyang pang-aabuso sa salita, wala sa kanila ang naglakas loob na magsalita. Malinaw na takot sa kanya ang lahat. Gerald gayunpaman, nagpatuloy lamang sa kanyang trabaho. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimulang makaramdam ng pagkainip si Gerald kaya't bumangon siya at tumungo sa mga gents. Gagamitin niya ang pagkakataon na umunat din ng kaunti. Gayunpaman, sa oras na siya ay pumasok sa banyo, sinalubong siya ng matinding amoy ng sigarilyo. Nilito na medyo ilang mga empleyado ang naninigarilyo doon. Kabanata 518. Hey!
Hoy Nate, ang bagong lalaking iyon ay talagang napilyo, hindi ba? Maghintay hanggang matapos ang kanyang panahon ng paglilitis. Tiyak na hindi siya pinapayag ng department head. Sabi ng isa sa mga naninigarilyo ng walang pakundangan. Tama ang nakuha mo. Naglakas loob siyang umakyat sa nervyos ni Nate. Tiyak na gagawin ni Nate ang buhay ng lalaking iyon bilang isang bangungot hanggat nandito pa siya. Nagdagdag ng ibang lalaki. Ballsy to say the least. Ay tornilyo ko rin siya kung ganon. Sabi ng pangatlong tao. Sa pamamagitan ng paraan guys, nakatuon ang aking mga mata kay Bianca, kaya siguraduhin na wala sa inyo ang maglakas loob na gumawa ng kahit kaunting paggalaw sa kanya. Umalangaw-ngaw ng pamilyar, mayabang na boses. Hindi managinip nito, Nate. Sinabi ng lahat na nagtatago sa banyo. Lahat sila pagkatapos ay isa-isang umalis matapos itapon ang kanilang mga basurang sigarilyo. Si Gerald ay nagtatago sa isa sa mga kwadra at narinig niya ang buong pag-uusap. Ang Nate na pinag-uusapan nila ay walang alinlangan, Nathaniel. Malinaw na si Nathaniel ang tumawag kay G. Murphy sa tanggapan kanina. Bilang pinuno ng bise ng koponan, tiyak na malalaman niya ang tungkol sa ugali ni Mina sa opisina. Matapos makita ang kanyang kamay na ibigay ang kanyang USB kay Gerald at malaman kung gaano siya isang mainit na ulo na babae, ginamit ni Nathaniel ang pagliko ng mga pangyayaring iyon bilang isang pangunahing pagkakataon upang mapahiya siya. Isang tusong bastard ng lalaking iyon. Kahit na narinig ni Gerald ang mga alingaw-ngaw ng mga empleyado na naglalaro ng marumi sa loob ng workforce, hindi niya inaasahan ang pagharap sa gayong paggamot sa unang araw ng trabaho. Malinaw na nakita ni Nathaniel si Gerald bilang isang karibal sa pag-ibig ngayon at nais na siya ay umalis sa lalong madaling panahon. Isa gayon ang dalawa ay maaaring maglaro sa larong iyon. Nasa isang palabas ka, naisip ni Gerald sa sarili. Pagkatapos ay nagpatuloy si Gerald sa kanyang araw sa kabila ng pagkakaroon ng pakikitungo sa idinagdag na maasim na pahayag mula kay Mina. Ilang sandali pa matapos ang pagpapatakbo ng ilang mga gawain, bumalik siya sa opisina upang hanapin ang lahat na nakatayo sa pasukan. Wala sa kanila ang tila may balak na umalis. Sa halip tila naghihintay sila para may kukunin sila at ilan sa kanila ay nasa kanilang mga telepono pa. Si Faye at ang chubby guy mula sa kanyang koponan ay naghihintay din doon. Ano pa ang hinihintay ninyo? Nakangiting tanong ni Gerald. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba natanggap ang text, Gerald? Tanong ni Faye bilang ganti, malinaw na nagulat. Text. Sa gayon, ang departamento ng marketing ay nag-host ng isang maligayang pagdiriwang para sa mga bagong dating. Para sa inyong dalawa, alam mo. Kaya nandito tayong lahat. Naranasan ko rin ito noong una akong sumali at masaya talaga ako. Sa palagay ko hindi talaga ako napabatid tungkol dito, sagot ni Gerald habang tinitingnan niya ang anumang mga bagong mensahe sa kanyang telepono. Patanjin ako. Kinuha ang kanyang telepono, ini-scroll niya ang kanyang mga unang mensahe at nakita na hindi siya nagsisinungaling. Wala talagang mga teksto tungkol sa pagdiriwang. Pagkatapos ay nilabas ni Faye ang kanyang sariling telepono at ipinakita kay Gerald ang mensahe na natanggap niya. Sinulat nito, Marketing Department, maligayang pagdating ng partido ng buwan. Faye Foster, Room 202. Isa gayon ito ay ganap na hindi tinawag para sa. Inimbitahan nila ang lahat, ngunit ako. Napaisip si Gerald sa sarili. Bagaman alam niya na hindi niya dapat sayangin ang kanyang oras o lakas na magalit sa ganoong isang maliit na bagay, ramdam pa rin niya ang kanyang dugo na kumukulo sa ilalim ng kanyang balat. Saang silid ka ba, Gerald? Pareho ba tayo? Tanong ni Bianca na naglalakad palapit sa kanya. Hindi ako naimbitahan, sabi ni Gerald sa isang mahinahon na tono bago bumaantong hininga. Ano? Hindi pwede yun. Siguro si Miss Miles at G. Chandler ay simpleng nakalimutan. Tanungin ko agad sila. Sagot ni Bianca. Hindi niya siya pababayaan lamang dahil pareho silang sumali sa kumpanya. Kung paano niya ito nakita, mayroong isang espesyal na ugnayan sa pagitan nila dahil doon. Mabuti naman, talaga. You guys can just go without me, sabi ni Gerald kaagad nang mapagtanto na kapwa sila Mina at Nathaniel ang nag-aayos ng kaganapan. Malinaw na hindi nila siya inimbitahan ng sadya. Habang ang ilan sa mga babaeng katrabaho niya ay nakanguso, simpleng lumakad si Gerald palabas ng lobby na may kaunting-kaunting kalungkutan. Pagdating sa hotel niya, malapit na sana maligo si Gerald nang bigla niyang marinig ang katok sa pinto. Ginoo Crawford, nandyan ka ba? Pinapunta ako ni G. Lyle dito. Panipi, Kabanata 519. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong si Gerald ng kalihim ni Zach Lyle. Narito siya upang pirmahan siya ng ilang mga kontrata. Dahil maraming mga proyekto ang isinasagawa, ang bilang ng mga kontrata na pipirmahan ay natural na tumaas din. Kumapit ka, ano ito? Tinawag si Gerald sa sekretarya nang malapit na siyang umalis. Napansin niya ang isang sobre na naiwan sa desk niya.
Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang stack ng mga tiket sa konsyerto sa loob. Sa sinabi niya, humigit kumulang 50 sa kanila. Well, G. Crawford, dahil 7 magkakaibang proyekto ang isinasagawa ngayon, nagpa siya ang kumpanya na magayos ng isang konsyerto. Halos 30 mga awit ang naimbitahan at ang bilang na iyon ay hindi kasama ang bilang ng mga banda na nakikilahok din. Nakangiting paliwanag ng kalihim. Tulad ng sinabi ni G. Lyle, marami kang mga kaibigan na nakatira dito sa Seren County. Kaya sinabi niya sa akin na magpadala ng isang stock ng mga tiket sa iyong paraan. Kung kailangan pa, kailangan ni G. Lyle na higit na masayang ipadala ang halagang ninanais. Hindi iyon kakailanganin. Wala akong ganon karaming mga kaibigan sa una. Sapat na ito, sabi ni Gerald sa kalmadong tono. Simpleng yumuko ang kalihim bago umalis. Sa kasamaang palad, kahit na tinitiyak niyang ilantad ang sapat sa kanyang dibdib habang siya ay yumuko, tila hindi napansin ni Gerald ang kanyang pagsisikap. Sa kanyang pagtatangka na nabigo, umalis siya na nakaramdam ng kapwa bahagyang napahiya at nabigo. Kanino ko pa dapat ibigay ang mga ito? Talagang alam ni Zack kung paano magpatakbo ng isang negosyo kung ano ang isang maalalang tao. Sabi ni Gerald sa sarili habang chuckled. Maaari akong magpadala kina Zeno at Shena. Bibigyan ko din si Faye bukas din. Ito ay naging isang mahabang araw sa trabaho at si Faye ang pinakamagandang tao sa kanya sa kumpanya sa ngayon. Naisip ni Gerald na makatarungang bayaran lamang ang pabor. Matapos magsipilyo, humiga si Gerald sa kanyang kama at nagsimulang makipag-chat sa video kay Mila. Mga 2 buwan na mula nang mag-abroad siya. Kung ang mga bagay ay nagpatuloy ng naaayon, babalik siya sa loob ng 1 pang buwan. Matapos makipag-usap ng diretso sa bawat oras ng tuluyan, natapos ang tawag at natulog si Gerald ng maayos. Malapit na dumating ang umaga at si Gerald ay maaga pa para sa trabaho tulad ng dati. Sa oras na siya ay dumating, medyo ilan sa kanyang mga kasamahan ay nandoon na. Tila tinatalakay nila ang pagdiriwang kagabi at ang kanilang pag-uusap ay umalangaw-ngaw sa buong opisina. Haha, iyon ang pinakasayang-saya ko sa ilang sandali. Alam mo, malamang na napalampas mo ito, ngunit noong nagpunta kami para sa karaoke, handa na si Ethan na halikan si Leon. Masakit pa rin ang mga panig ko sa pag-iisip tungkol dito. Gayon din, alalahanin kung paano sinubukan ni Greg na aminin kay Faye. Sinubukang yakapin siya ng pervert na iyon dahil lang sa sobrang banayad niya. Walang sino man ang umaasa sa kanya na metampal siya ng husto sa mukha kaagad na inikutan siya ng mga braso. Ito ay nakakatawa. Dapat mo nang nakita ang pagmumukha niya. Sumunod na narinig ang pinatahimik na tinig ng isang batang babae. Narinig ko ang aking makatas na balita kagabi habang papunta ako sa banyo. Spill it, girl. Usisi pa ng ibang babae. Aba, kilala mo ang vice team leader ng ika-4 na koponan. Nathaniel Chandler. Sa palagay ko ay nag-confess na siya sa newbie, Bianca. Pumili pa nga siya ng isang malaking palumpo ng bulaklak. Hindi lang yon, nandoon din si Ava at kumikilos siya bilang wingwoman nila. Mainit dam. Ngayon ay makatas iyon. Ano ang sumunod na nangyari? Ano ang reaksyon ni Bianca? Ang tainga ng lahat ay masigla habang hinihintay ang kanyang sagot. Hindi ko alam. Gusto kong damaykit ng kaunti pa ngunit nakita ako ng mga miyembro ng kanilang koponan at napilitan akong palabasin ng silid. Ang hula ko ay tinanggihan niya siya. Pagpapatuloy ng dalaga. Hulaan mo lang iyan. Kaya nga ngunit dapat mong nakita kung gaano kadesperado si Nathaniel kagabi. Kahit papaano nalaman niya na may gusto si Bianca kay Ashley, ang mga awit. Alam niya na si Ashley, kasama ang maraming iba pang mga sikat na mga awit at banda, ay lumahok sa isang konsyerto dito sa lalong madaling panahon, kaya sinabi niya sa kanya na makakakuha siya ng isang tiket para sa kanya kahit anuman. Oh Lord, talaga. Narinig kong mabaliw ang pagpepresyo para sa mga tiket ng konsyerto. Kakailanganin mo ng hindi bababa sa $300 upang umupo sa huling hilera. Sinasabi ko sa iyo kahit na may pera siya, imposible para sa kanya na mapunta ang isang tiket. Panipi. Kabanata 520. Kung mas pinag-usapan ito ng mga batang babae, lalo silang nabigo. Ang konsyerto ay na-advertise hindi lamang sa bawat platform ng social media, kundi pati na rin sa maraming mga billboard. Alam ng lahat ang tungkol dito at alam din ng lahat kung paano tumataas ang mga presyo ng tiket habang nagsasalita sila kahit na para sa huling mga pwesto lamang sa hilera. Bagaman $300 ang naging orihinal na presyo na itinakda ng mga tagapag-ayos para sa huling mga upuan sa hilera, ang ilang mga muling nagbebenta ay ibinibenta ang mga ito ng higit sa $900. Kahit na mayroon kang pera, ang merkado para sa mga tiket ay napakompetensya na ang tamang mga koneksyon ay pantay din kasing kahalagahan. Maraming mga kilalang tao ang naimbitahan sa konsyerto kabilang ang kasalukuyang mga nangungunang pangkat ng mga banda ng banda.
Ang bawat isa ay nagnanais na kumuha ng isang tiket lamang upang makita ang kanilang mga paboritong idolo na gumanap ng live. Karamihan sa mga taong ito, gayunpaman, ay alam na sa huli, mapapanood lamang nila ang konsyerto sa online. Kung talagang nagawa niyang makuha ang kanyang mga kamay sa ilang mga tiket, siguradong kailangang tanggapin ni Bianca ang kanyang alok, tama. Oh, at maaari mong pusta na si Mina ay sumusubok na makakuha din ng kanyang tiket. Marahil ay hindi na niya isasaalang-alang ang pagtatrabaho sa araw na iyon. Pasimpleng endorse niya si Kai sa puntong ang kanyang telepono ay puno ng mga reality show at pelikula kasama niya sa mga ito. Hindi niya hahayaang mad-ulash ang pagkakataon sa kanya. Ang pag-uusap ay nagpatuloy sa pag-echo sa opisina. Hindi nagtagal nagsimula ng masikip ang tanggapan habang dumarami ang dumarating para sa trabaho. Noon, dumating na rin si Faye. Umaga, Gerald. Sabi ni Faye na may mahinang ngiti. Tila nasa masamang pakiramdam siya. Umaga, Faye. Sagot ni Gerald na may sariling ngiti. Sa narinig kanina, alam niyang hindi eksakto ang kasiyahan ni Faye kahapon kaya pinigilan niyang tanungin siya kung bakit siya mukhang asol. Ay, by the way, Gerald, parang bumili ako ng napakaraming mga bonds. Kumain ka na ba? Sa palagay ko hindi ko matatapos ang lahat ng ito, nais mo ba ng ilan? Inalok si Faye. Bakit salamat? Wala pa talaga akong agahan. Sagot ni Gerald habang kumukuha siya ng tinapay para sa sarili at kinakagat ito sa halip sakam. Habang pinapanood niya ang pag-on ng kanyang computer, napansin ni Gerald na ang background sa desktop niya ay isang sikat na tanyag na tao. Nagtataka, tinanong ni Gerald, "Hoy Faye, gusto mo ba ang tanyag na tao? Narinig kong mag-e-perform siya sa concert." Paglingon sa kanya, tumango ito ng nakangiti bago humigop ng toyo ng gatas. Ako ay, at nasasabik din ako sa konsyerto. Alam mo, noong ako ay nasa high school pa lang, ang aking pinakamalaking pangarap ay upang kumita ng sapat na pera upang dumalo sa isa sa kanyang mga konsyerto at pakinggan siyang kumanta ng live. Gayunpaman, pagtingin sa mga presyo ng tiket, mukhang hindi ko makakamtan ang layuning iyon sa anumang oras sa lalong madaling panahon. Tulad ng para sa totoo. $900 para sa isang tiket. Niloloko mo ba ako? Hindi ko kayang masira para sa isang konsyerto. Sabi niya sabay buntong hininga, kitang-kita na nabigo. Pagkatapos ay kumuha si Gerald ng isa pang malaking kagat sa kanyang tinapay at puno ang kanyang bibig. Sinabi niya, mayroon akong ilang mga kaugnay na koneksyon, kaya kung nais mo, maaari kitang makuha ng isang tiket. Dahil siya ay isang magandang babae sa pangkalahatan at nag-alok pa siya sa kanya ng mga bonds para sa agahan, walang nakita si Gerald na problema sa pagbibigay sa kanya ng isang tiket. Bukod, marami siya sa kanila na talagang magiging sayang kung ilalagay lamang niya ito sa kanyang sarili. Ano nga ulit? Totoo. Bulalas ni Faye. Kahit na ang kanyang mga mata ay nagningning sa kaguluhan sa sandaling iyon, hindi nagtagal ay nasasalamin nila ang isang maliit na pag-aalinlangan. Hoy, hinihila mo ang paa ko, hindi ba Gerald? O mayroon bang isang uri ng mahuli? Hindi ako nagbibiro. Narito, mayroon ka. Sagot niya habang kumukuha ng tiket sa kanyang bag at iniabot sa kanya. Iyon ay isang tiket para sa gitnang hilera. Dahil ang lugar na iyon ay medyo naitaas, hindi ito dapat masyadong masikip doon at makakakuha ka ng maraming magagandang larawan. Ano pa, makikita mo ng malinaw ang iyong paboritong mga awit mula doon. Panipi-panipi, tuldok-tuldok-tuldok. Natigilan si Faye. Hindi niya inaasahan na magiging seryoso siya. Gerald. Ako, maraming salamat. Nauutal na sabi ni Faye habang kinukuha ang tiket sa kanya nang nanginginig ang mga kamay. Nais niyang bayaran siya, ngunit tumanggi lang si Gerald, pinipilit na kunin niya ito ng libre. Matapos ang kanyang agahan, naramdaman ni Gerald na bahagyang nauuhaw kaya't napagpasyahan niyang pumunta sa dispenser ng tubig. Nang malapit na siyang bumangon, isa pang pangkat na mga empleyado ang pumasok sa opisina. Napaka-unfair nito. Inis na boses na babaeng nanggagala habang papunta sa kinauupuan niya. Itinapon niya ang kanyang pitaka sa kanyang desk sa oras na makarating siya rito at ang lahat doon ay nagulat. Ano ang nangyayari, Miss Mina? Tanong ng isang empleyado. Ang babaeng sanhi ng Rockos ay syempre si Mina Miles. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.